Okay, so magandang hapon o magandang gabi 'no, sa ating mga kuya, ate, bunso't Press of Eagles ng The Fraternal Order of Eagles, the Philippine Eagles Incorporated at siyempre po partikular sa Central Luzon Region 45 Media Rider Eagles Club. Ngayon po ay araw ng linggo, ika-17 ng buwan Oktubre taong 2025 at siyempre po sa inyong programang Mga Agila sa Bagong Milenyo. At siyempre po, Rosel Lopez, ang inyong kuya, ang inyong makakasama at sa ating technical side ay si Mr. J pa rin. At siyempre po, tayo po yung naka-remote live streaming pa rin no, dito po sa Lakbulax. Ayan. At alam nyo mga kaibigan, mukhang masama ho ang ating panahon, ano? At siguro may bagyo, alamin natin sa DOST Pag-asa dahil itong bagyong Ramil, kung saan na nandun ng bagyo, no? At para makapaghanda po ang bawat isa sa atin, no? Kung saan man nandun itong bagyong Ramil. Maya-maya lang po yan. At syempre po binabati rin natin yung ating mga ka-gunners ng One Gun Pilipinas, no? Partikular ang aming National President, walang iba kundi si President Asher Maghinang, at syempre po ang utak ng One Gun Pilipinas, si Admin Corixman. Ayan. At syempre yung ding ating NCR team chapter leader no, ng NCR National Capital Region, si Kuya Marco Yu Alday. Ayan. At siyempre, sina Kuya Toto Maksakdanan, sina Kuya, sino pa ba ito? Hindi ko mga ma-recall yung mga pangalan no? Sina Kuya Julius Miguel Saludes, ayan, ng OGP Hong Kong. At siyempre po, si Tads Daily ng OGP US. At mamaya, itutunghirin po natin yan. Meron po kasing ginawang groundbreaking ceremony dyan po sa US na kung saan po ay medyo may konting video, no? So, si Tads Daily, ito yata yung sa Alpha Pi Omega. No? Mamaya, malaman natin kung ano po yan, kung ano po yung tungkol dyan. At syempre po, bukod dyan, alamin din natin sa ginawa pong pagtalakay ni Admin Corixman, yung tungkol po sa mga basher at sa mga hater. Ba't ba kayo pinanganak? Ayan ang po mamaya tatalakay ni, ito yung tinalakay na po ni Admin Corixman. Okay, so huwag na natin patagalin mga kaibigan. Alam na natin kagad sa DOST Pag-asa lagay na ating panahon tungkol po sa bagyong Ramil. Narito po. So magandang hapon mula dito sa DOST Pag-asa. So narito ang latest update dito sa binabantayan po nating bagyo na si Tropical Storm Ramil ngayong 2 p.m. Sunday, October 19, 2025. So base sa ang sentro po ni Tropical Storm Ramil ay namataan sa vicinity nitong Olongapo City, Zambales na may maximum sustained winds na 65 kilometers per hour at gustiness na umaabot ng 90 kilometers per hour. Kuyan po kumikilos po ito west-northwest sa bilis na kilometers per hour. Kung mapapansin po na ng western part ng ating bansa ay kasalukuyan po nakakaranas ng mga pagulan, particularly itong area po ng Central Luzon, itong Southern Luzon at itong ilang bahagi po ng Mimaropa, habang itong Northern Luzon ay nakakaranas lang po ng moderate to at times heavy rains na dala nitong bagyo. Habang ang nalalabing bahagi po ng Visayas at itong Mindanao ay makakaranas po ng generally good weather, pero may mataas po na tsansa ng mga isolated rain showers or thunderstorm. Sa ngayon po, base po sa forecast track intensity outlook nitong si Bagyong Ramil ay generally kikilos po northwest or northwestward across Zambales and Bataan area, and possible ngayong hapon ay lalabas na po ito ng kalupaan ng Central Luzon, at possible by tomorrow morning ay lalabas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, mapapanatili nito ang kanyang lakas bilang isang tropical storm, ngunit paglabas po nito ng ating PAR, maaari po itong mag-intensify into a severe tropical storm before mag-landfall po ito dito sa may area po ng Vietnam. Sa ngayon po, nakataas po ang signal number 2, particular sa central and southern portion ng Benguet, dito sa may southern and southern portion ng La Union, dito sa Pangasinan, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, northern portion ng Bataan, northern and central portion ng Metro Manila at northern and western portion ng Rizal. Habang signal number 1 naman po ang nakataas dito sa Cagayan, kasama po ang Babuyan Islands, probinsya po ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya,
Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, nalalabing bahagi po ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, nalalabing bahagi po ng La Union, Aurora, nalalabing bahagi po ng Bataan, at nalalabing bahagi po ng Metro Manila. Kasama pa rin po sa Signal Number 1 ang Quezon Province, kasama po ang Polillo Islands, probinsya ng Laguna, Cavite, Batangas, nalalabing bahagi ng Rizal, Occidental Mindoro, kasama ang Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, western portion ng Camarines Sur, at Burias Island. Sa ngayon po, dahil po sa interaction nitong strong to gale force gust, so yung biglang bugso na malakas ng hangin ngayong araw dito sa mga probinsya ng Oriental Mindoro, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, ang weather advisory dito kung saan 200 mm itong mga probinsya po ng Isabela, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, itong probinsya po ng Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, at Palawan. 24 hours ang maaari pong maranasan sa Benguet, sa Net, dito sa Ifugao Mountain Province, dito sa Kalinga, Cagayan, dito sa Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Quezon Province, at dito sa may probinsya po ng Camarines Norte, Romblon, Aklan, at Antique. Sa ngayon, nakatas pa rin po ang gale warning ng Aurora, Isabela, dito po sa may probinsya po ng Quezon, Polillo Islands, Camarines Norte, coast ng Batangas, at northern coast ng Occidental Mindoro including Lubang Islands. Sa ngayon po, pinapayuhan po natin ang ating mga kababayang mangingisda at may maliliit na sasakyang padagat na iwasan pong pumalaot ngayon. At kung mapapansin po natin, itong western section pati northern section po ng Northern Luzon ay makakaranas po ng moderate to rough seas, or maaari po sila makaranas ng 1.5 to 3.5 meters na mga pag-alon. Sa ngayon po, nakataas pa rin po ang storm surge warning sa mga na Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Mindoro, kung saan maaari po sila na wave height within the next 24 hours. So pinag-iingat po natin yung mga kababayan po natin na nakatira dito sa mga coastal localities po nitong western section po ng Luzon. Sa ngayon po, nakataas po ang heavy rainfall warning dito sa mga probinsya po ng Cagayan, particularly sa Bagao, Calayan, Gonzaga, Lalo, at Santa Ana, habang nakataas din po ang yellow warning dito sa Babuyan Islands, habang ang malaking bahagi po ng Northern Luzon, particularly itong Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, at natitirang bahagi po ng Cagayan Valley, nakataas po ang rainfall advisory, kasama po dito ang probinsya ng Aurora. Sa ngayon dito sa Visayas, nakataas din po ang yellow warning dito sa Occidental Mindoro, particularly itong orange warning sa northern tip ng Occidental Mindoro. Yellow warning naman po dito sa nalalabing bahagi ng Palawan, Occidental Mindoro, dito sa may Antique, sa may Aklan, Iloilo, Capiz, habang rainfall advisory naman po ang nakataas dito sa malaking bahagi ng Palawan. Habang dito sa nakataas po ang yellow warning sa malaking bahagi po ng Central Luzon at dito sa area po ng Calabarzon, habang nakataas po ang rainfall advisory dito sa Metro Manila, Rizal, dito sa eastern section ng Bulacan, at dito sa may southeastern section ng Nueva Ecija. Sa ngayon, ito po ang pinaka-latest na update dito sa Pag-asa Forecasting Center. Ako po si Munir Baldomero. Maraming salamat at ingat po tayo. Okay, maraming salamat sa iyo, katropa. No, katropa natin isa sa weather specialist ng DOST Pag-asa. Okay, so tuloy-tuloy po tayo at huwag na nating patagalin. Tunghin na natin kaagad po yung ginawang groundbreaking ceremony ng Alpha Pi Omega, kung di ako nagkakamali dyan po sa US, no? At ito po kinuhanan ng video ng ating katropang si Tads Daily. Panoorin po natin. Okay mga brad, andito yung mga nagwawapuhan mga brad sa Apo GNY, Brad Jigs, Brad OD, Brad Bermin, Brad Edwin.
ito ngayon hinahanda natin yung mga gagamitin natin sa groundbreaking ng ating napakagandang obelisk dito sa bahay ni Brad Edwin. Kahit umuulan, ang sipag talaga ng mga Brad. Okay, yan. Tapos na mga brothers. Ang bilis lang. Okay, 12 na pala mga kapatid. Gold at saka blue ang kulay. Okay, pakinggan natin si ating presidente ng Apo GNY, si Brad It's a Sol. concrete project. Hindi yung ambition ko is to raise this amount of money. No, walang ganun natin, di ba? As we unveil yung yung obelisk, that marks our 100th year. Kaya nga centennial eh. Di ba? And the next challenge to that will come 100 years after. So, sustaining it from the day na tinayo, nag-groundbreaking tayo, itatayo yan, i-unveil natin until the next Okay, ang ganda ng paliwanag ni Brad Sol. Okay, mga brothers, Okay mga brothers and sis, ngayon napaka-memorable na groundbreaking na tayo ng ating great obelisk dito sa Easton City. Pakinggan natin ang sasabihin ng ating mahal na Vice Mayor ng Easton City, Pennsylvania. One of the things I love about your fraternity that it speaks about the beginning and the end. Very open. Okay, ang galing. Ito naman, pakinggan natin ang presidente ng Apo Greater New York Alumni Association, si Brad Sol. My esteemed brothers and sisters, thank you so much for being here today. I am so energized to see you. Must have been a long travel between the Philippines and the USA, but you made it a point to be here today and join us in this momentous. Salamat Brad Sol. Ito naman yung ating Chief of Staff ng Lafayette College. Siya ang nagre-represent ngayon sa buong Lafayette College sa event na ito. Pakinggan din natin. By the way, ang ganda ng background natin. Mayroon diyang dam. Ito ay nasa Scott Park, Easton City, Pennsylvania, in the heart of Easton. I am a huge fan of serendipitous moments, or moments of alignment. When thinking about this morning's ceremony, I found Salamat po. Ito naman si Brother Alan Cam. Napakaganda ng welcome niya rin, no, sa ating mga brads, lalo na yung bumiyahe. Napakalayo mula Pilipinas, yung iba naman ay mulang ibang dako ng mundo para lang mag-attend sa araw na ito. Pakinggan rin natin po mga brothers. That's that God Almighty, that everyone here has the joy of leadership, friendship. Okay, brothers, ito naman si Kelly, no? Ito siya ang ating faculty advisor ng Alpha Phi Omega dito sa Lafayette College. Hindi siya member ng Alpha Phi Omega, but she is very, very supportive. Pakinggan natin sa kanyang talumpati o sa speech niya ngayon. Okay, ito na, groundbreaking na mga brothers. Ayun na, binasag na. Ayos. Ang galing naman. Bro, nakaka-proud tol, no? Nandito tayo mga Pilipino, mga brads, kasama yung mga apo rin dito sa United States. Okay? Ayan po, tapos na ang groundbreaking, tapos na ang seremonya, mga brothers. Tuloy-tuloy na ang project na ito. Ayan si Brad Dodong, nag-i-invite na, pupunta na tayo ng Lafayette College. Walking distance lang dito, mga kapatid, no? Yung Lafayette College. Nasa Scott Park tayo ngayon. Napakagandang park ito, mayroon itong river na napakalinis at saka may dam. Napakalaki ng lugar na ito. Pakyan muna natin ang loyalty pledge ng Alpha Phi Omega by Albert Kim Hobart. Piruin mo, ganito ang mga brands, batch 70, batch 71. Memorize pa rin hanggang ngayon. Ganon kaganda ang Alpha Phi Omega. If you were strong, then eternally thankful. Nakaka-proud, brother. Ako habang nanonood, grabe ang feeling ko ngayon. Ang sarap maging apo. Kagwapo pa ng mga brad. Siyempre, ayan si Brad Jun Baldonado. Ayan ang gwapo. Ayos. Okay, picture taking tayo. Ayan, mga gagandahang mga sis.
Ang ganda ng panahon, mga brothers, at saka siyempre mga brother na gwapo. Ayan, nakikisama ang panahon. Salamat mga brothers sa inyong pagpanood ng video na ito. Okay, kita nyo po hindi lamang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, no, ay aktibo rin po ang Alpha Phi Omega, no, na fraternity, kung di ako nagkakamali, no, fraternity din siya. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Tropa. At kayo po'y patuloy pa rin nanonood at nakikinig at syempre po Rosel Lopez pa rin at your service at sa ating technical side si Mr. J. Bueno mga kaibigan, sunod na natin kaagad yung pong ginawang pagtalakay ni Admin Corixman tungkol po dito sa mga basher, no, tsaka sa mga hater. Alam mo bakit nagtataka ko, ba't meron pa mga basher, di ba? Bakit di ba po pwedeng wala na? Basta kung ano, bahala ka na, di ba? Alamin natin kay Admin Corixman. Narito po. At kayo po, magbigay kayo ng opinion nyo. Nasa sa inyo na po yan. Narito po. Alright, live tayo ngayong gabi, kapatid, dito sa ating programa, no? Kumusta po kayo? Sana ay maayos tayo sa ating so, yan, kasama po natin ngayong gabi ang ating brother Tad Baby, no? Para USA, no? Kapatid natin sa Wangan, Pilipinas, sa Amerika, ang ating brother Tad Baby. Kasama siya sa ating advocacy sa fixing a home by fixing the man, no? Ito po ay tumatalakay sa alam niyo po yung pagiging maayos na lalaki, no? Lalaki pa rin, fixing a home, fixing the man, no? Fixing the man po, yung lalaki po talaga yung madalas, no? So yun, salamat po at mayroon na po nakaantabay na 2 viewer. Nakashare na po ang ating live sa ating mga kapatid sa grupo. Ayan. Off topic tayo ngayon mga kapatid. Ang pag-uusapan natin ay yung mga bashers at haters na yan. Yan ang magandang topic natin ngayon. So sana makasampa ang brother Tad, no? Siya ang ating susus ngayong gabi, no? So yan. Magandang gabi po, Sir Emerson San Juan, no? Sir Glenn Camarillo, magandang gabi po, no? Sana maganda po yung audio na paki-comment sa baba, no? Kung maayos po yung ating audio, mga kapatid, no? Sir Glenn Camarillo, good evening, sir. Thank you for watching po. Salamat sa panonood. Sana maayos po ang audio, mga sir, ma'am, no? Si Sir Emerson San Juan, nanonood na po ngayong gabi, no? At happy birthday po sa ating Sir Jun Ibay, no? Ang ating retired Colonel Jun Ibay po ng Manila Police District, no? Siya po ngayon ay konsehal na po ng District 1 ng Manila. So happy birthday po Sir Jun Ibay, no? Yan, idol ko yan. Alam niyo mga kapatid, si Sir Jun, no? Konting overview kung bakit kami naging close ng Sir Ibay, no? Kabait na tao niyan. Nung naging mayor si Mayor Isko, one time inimbitahan po sa City Hall sa kanyang office sa Smart, no? At madalas po ay nagpupunta ako doon at nagkakape-kape kami, no? At madalas ko ang nakirinig ko yung pananalita kay Sir Jun ay yung public service talaga, no? Bihira po yung ganitong klaseng lingkod bayan. At alam niyo po, nung time na yan, police pa po ang Sir Ibay, no? At ako naman po ay naka-assign sa Manila City Jail, no? So, from time to time, pag may kailangan po kami sa isa't isa, yun, nagtatawagan po kami yan. Pero, way back pandemic, no, nagkaroon po kami ng malaking operation sa Manila City Jail, no? At hindi po yan nagdalawang isip na tulungan po ang unit namin. Ako po yung naka-assign pa nun sa Manila City Jail. Itong operasyon po na ito ay talagang hindi biro, no? Pero kasama po ang Sir Jun Ibay sa suporta po ni Mayor Isko Moreno. Na isa katuparan po yung aming trabaho ng safe po, no? Bukod po sa ating mga kapulisan, kasama yung mga DJMP, tapos yung mga taong involved dun sa operation ay safe po na wala pong sakitan, wala pong masamang nangyari sa tulong po ng Sir Jun Ibay at ng Mayor Isko, no? Hindi ko po makalimutan yan, year 2000. So, ang Sir Jun Ibay po ay kapag siya po ay tumulong ay talagang lubos-lubos, no?
ano po siya talagang sa abot ng kanyang makakaya tutulong po yan. Bibihira po yung mga ganitong klaseng lingkod bayan, ano. Kaya po, ako po sobrang saludo kay Sir Jun Ibay, no. Sana dumami pa po ang birthday mo, sir, no. Sana dumami pa ang yung birthday kasi kailangan ng tao yung mga katulad po ninyo, sir, no. Ito yung walang bulahan, no. Kasi ako po yung witness kung paano po maglingkod sa bayan ang Sir Jun Ibay. Witness po tayo dyan. At yan po ay katotohanan, no. At yun, mga kapatid sa One God Pilipinas sa Tondo, batiin natin ng maligayang kaarawan ang ating Sir Jun Ibay, no. Sir, sana po yung mabong pa ang iyong political career at sana po patuloy po ang inyong puso sa mga tao, lalo sa maliliit, no. Huwag pong magbabago ang inyong mga prinsipyo at pananaw sa buhay, lalo na po sa pagtulong. At asahan po ninyo, marami pa po. Kami po sa One God Pilipinas ay nasa likod din ninyo, no, sa paggawa ng mabuti, sir, no. Yan, magandang gabi si Atty. Kenya po ay nanonood na rin, no. Magandang gabi po, sir, no. So, yun. Ayan, may bago na namang isang mabuting lingkod bayan tayong kasama. Ayan, sa katauhan ni Atty. Javier Kenya na chapter leader natin ng One God Pilipinas Cebu. Matagumpay po na naisagawa ang ating kalinga sa pamamagitan po ng kanyang ng pamamahala. Kasama po ang Victorious Life Church, pati po ang Table Church, no? So, pati yung kanyang gun club, yung kanyang pamilya, kaibigan ay tumulong sa Atty. Kenya para maisagawa po ang hatid kalinga program ng One God Pilipinas. Diyan po sa Bogo, Cebu, Bogo City, Cebu, no? So, dalawang barangay po ang nagbenepisyo, no? Ang Barangay Udlot at Barangay Poblasyon, no? Nasa 350 families po ang hinabang sa ating serbisyo publiko. So, yun po. Maraming salamat again, Atty. Javier Peña. Pagpalain ka pa ng Panginoong Diyos. So, at ang mga team Cebu, kasama mo si Sir Spike Morales at ang mga tropang Cebu natin, no? Magandang gabi po. Sir Mel Villegas, magandang gabi, no? Sir Toros Porjas, yan. Sir Bayo Jr., good evening po. Oo. So, sana mapasampan na natin ang Brother Pad sa ating live, no? Ayan. Sir Mel Villegas, good evening po. Good evening. Thank you for watching po. No? Ayan, nakaantabay pa rin ang ating One God Pilipinas Qatar, no? Yun, ayan na pala ang ating Brother Tad's baby, no? Pwede ka nang umakyat, bro, no? Ayan. So yun, ang pag-uusapan natin ay, ayan, ang Brother Tad. Hello, bro. Good evening, Tol. Good evening, Tol. Maliwanag ba yung audio ko? Tol, parang hindi maganda yung dating ng audio mo sa akin. Ay parang echo na mahina. O, ayan, medyo okay na? Medyo okay na. Ayan, okay na? Okay na, oo, mas okay. Mas malakas yan ngayon. O, ayan, okay na, Tol? Okay na? Wala na uli. Parang kulob yung audio mo. Ayan, Siguro okay na. Ayan, okay na, okay na, okay na ako? In half a mile, turn right onto Cronin Hindi, Road. hindi masyado maganda, Tol. Ayaw ko lang sa ibang sa ibang viewer. Sa akin kasi, ang reception ko ng audio mo, parang mahina. Ayan, okay na. Ito, medyo okay na? Ayan, okay na? Okay naman, narinig kita. At the light, turn right onto Cronin Road. So, Magandang umaga, Tol. o, paki-silent yata yung waist mo, Tol. Yung waist mo yata, nagsasalita yata yung waist mo. O, Magka-silent? paki-silent mo na lang yung, yung waist, nagsasalita siya, o. Oo nga pala, ang waist ko. Ikuan mo yung audio. Sorry, bro. Sige lang. So, yan. Mga kapatid, magandang gabi, no? Kasama na natin ang Brother Tad. Continue for 3 miles. Hindi, ito. Yung Brother, Yan. Brother Tad, kaya pala, i-announce mo, baka nanonood yung mga kapatid natin sa Alpha Pi Omega ngayong gabi, Tol, no? Kung ano yung ating magandang Okay, balita. patay na yung audio yan. Oo. Ayun, yung aking GPS. Riding kasi tayo eh. Hmm. Shout out ko sa mga brothers natin sa Alpha Pi Omega, Tol. Grabe, ang daming brothers dumating dito. Kahapon kasi nag-groundbreaking na ng ating napakalaki project dito sa Easton kung saan nagsimula ang Alpha Pi Omega sa Lafayette College. Kasama yung City Council, si Vice Mayor, pati yung Chief Staff ng Lafayette at saka yung mga brothers, mga residente ng
Lafayette College, mga puti, no? Galing, ganda. More than 100 kami doon. Magtatayo tayo ng obelisk. Ang obelisk na parang yung makikita mo sa Washington DC, yung mataas na parang Yeah. tore. Yun. Yeah. Obelisk, Symbol. yeah. Symbol yun eh. Symbol. Napakagandang symbol yan. Alam mo, yung structure na yan, yun ang magsisignify ng ating presence in this world. 100 years, Alpha Phi Omega. Congratulations. Si Yeah. Brother Corix naman ay kapatid ko sa Alpha Phi Omega. At saka siya ay nasa mga chapter na tawag namin single chapter. Ibig sabihin, yung mga naunang chapter yan, matindi ang mga tradition ng mga yan. Oxilon. Magandang umaga po. Mga brother ko sa Oxilon, magandang gabi. Mga kapatid. Shout out sa mga Epsilon. Kahapon, yung mga nandito, mga isa silang bus, around 80 ka tao na mga brad, 80, mga Gamma Epsilon, De La Salle University. O, shout out sa Manila, dito mga brad ngayon, nasa Manhattan sila ngayon. Hindi na ako pumunta kasi pupunta ako dito sa school ng aking anak dito sa Princeton, sa New Jersey. So yan, Ayos. magandang gabi mga kapatid at so much for that. Congratulations sa mga brother natin sa Alpha Phi Omega sa buong mundo at mabuhay po tayong lahat at manatili ang leadership, friendship, and service sa ating Pero sangkatauhan, no? yung audio mo tol, parang bumalik na naman, no? Parang, alam mo yung sa radio, yung parang Yeah. hindi magandang quality. Narinig ko, I can understand, but it's a little bit low. Oo, tanungin natin yung mga viewers kung okay yung audio, Yung no? mga viewer, baka sa akin lang, mga brother, Oo. paki-comment naman sa audio. Opo, paki-comment po mga kapatid kung okay po ang Oh, audio ni Brother oh. Todd Daily, no? At tignan natin at yan. Yan, kumanda tol, yan, kumanda. Gumanda na, oh. Okay, siguro ba Yan, kumanda. because mobile ka tol, no? Mobile ka siguro. Oo. Siguro sa akin siguro na side. Okay, So, anyway, yan, tol, magandang umaga simulan bro, na natin, no? salamat sa live. Oh, Yeah. weekend na naman. Ngayon ay alas 8:38 na ng gabi dito sa Pilipinas. So, at ngayong gabi ay Sabado, no? Sabado po dito sa Sabado ng Pilipinas. gabi, Oo. Sabado ng gabi. Oo. So yan, mga kapatid, at maganda yung ating topic, ano, yung ito biro lang naman halos yung ating no, o ano lang natin, ihimayin lang natin bakit may basher at may haters, no? So dati, Basher, ganda pala nung yan. wala pang internet tol, ano lang yan, haters lang, tama tol? Oo, nung wala pang internet, haters lang yan eh. Ngayon, nung nagkaroon na po ng social media, naging digital na po yung haters, naging basher na sila, no? Nagbago, no? Kumbaga nag-evolve din tol, no? Nag-evolve din sila, di ba? Ganun talaga, may evolution, eh, di ba? Nag-involve ba? Sumabay sa technology? Before they are only basher, ano lang sila, haters, no? When social media came, they became digital na rin. So, naging basher na sila, no? Digital na rin. So, ang tawag na natin sa kanila, digital haters, no? Pwede ba yun? Oo. Pwede ba yun? Bro, yung mga viewers natin pala all over the world, magandang umaga, magandang gabi sa inyo. Kumusta kayo lahat dyan? Itong aming pag-usapan ni brother ay hindi ito personal. Ito ay kunyang kuro-kuro dahil meron tayong mga napapansin dito sa social media. May mga karakter na lumalabas. Kagaya ni brother Corisma, nasabi niya na dati wala namang basher. Hater lang. Meron bakit nagalit sa'yo. Pero with the evolution ng social media, pwede ka na mag-comment, kahit hindi mo kakilala, pwede mong awayin. Ayun, lumabas na. At saka lumabas na rin yung word na basher. Dati kasi tol, inaaway mo lang yung kilala mo eh, di ba? Kapitbahay mo, yung may interaction ka. Ngayon, iba na ngayon eh. Kahit hindi mo Ay, kilala, totoo. aawayin mo eh. At tapos, ang nakakatawa, nung araw tol, chismis lang lilipad yung mga salita ng haters. Chismis lang tol, no? So dati nga, makakasuhan ka kasi wala namang cybercrime pa nung araw, no? Wala pang cyber libel. Ano lang ang araw? Libel ng ano lang yan, dahil ikaw ay sinira ang puri. Ikinuwento ka, pinangalat ang chismis, no? Ngayon, meron na rin cyber libel, tol, no? Ganun na yun na yung technology, sumasabay na lahat, no? Tol, no? Oo, kailangan i-regulate kasi tol eh. Kailangan kasi i-regulate yung, behavior Social media. natin sa internet. True, yeah, yung ating behavior sa social media. Kasi alam niyo mga kapatid, yung mga salita, mga kwento na derogatory, it could destroy an image, no? Yung mga pwedeng makasira po yan ng tao kapag pinaniwalaan, no?
Oh, Ayun bro, po yung nakakasira yan. Ginagamit yan ng mga ibang tao para manipulate ang ibang tao. No? Manipulate, mm, ginagamit yan as a manipulation tool eh. manipulated tools. Oo. So, madaling salita, one way of making propaganda. Tol, no? Propaganda, no? Oo. To create a demolition job against personality, institution, or government. Tama ba, Tol? Oo. Kasi ikaw, yan ang pinakakuan ngayon, makinarya. Pinakamakinarya ngayon yan, Lalo social na, Tol, media. yung AI, nakakatakot, no? Biro mo yung mukha mo, pwedeng ilagay doon sa mga porno, di ba, Tol? Nakakatakot. Paano kung paniwalaan ng asawa mo yun, Tol? Di ba? Oo bro, marami na Ipadala talaga sa ngayon asawa mo yun, no? Oo. marami na yung lumalabas tayo ng mga fake na, dati fake news lang, ngayon fake video na. Katulad, Lumalabas Tol, tayo. halimbawa, ang katawan ni Tads Daily, hahanap ng kasing katawan mo, Tol, tapos isasalpak yung mukha mo sa isang call video, Oo. no? Oo. Tapos ipapadala sa misis mo, Tol. Paano yun, di ba? O kaya ipapadala sa misis ko, may payatot na kasing kulay ng ano ko. Pero aking Hindi yan, tol. balat. Tapos Hindi ilagay yan. yung mukha ko, Kaya ipadala may kay misis ko, regulation. Tol, di ba? Kaya may regulation. Kaya mayroong cybercrime na nangyayari kapag gumamit ka ng mga libelous na mga words o di kaya slanderous na words o hindi kaya yung mga mapanirang puri ng mga video, pwede ka Oo. makulong at saka ma-penalize. Oo. So, bakit natin ito pinag-uusapan ngayon, Tol? Itong mga haters na to, itong mga bashers na ito, lalo po sa social media. Kasi alam niyo po, talagang very destructive po yan, no? Kasi hindi po lahat ng nanonood at nagbabasa sa social media ay may malalim na intelligent analyzation o intelligent level, no? Pag hindi nila nahimay yan, maaaring paniwalaan nila yan. At it could destroy a person, Tol, no? Hindi lang person, institution, government, entities, or even companies, Tol, no? Yung reputasyon ng mga, lalo sa kumpanya, siya pwedeng gawa ng kwento yung produkto, di ba, Tol? Para hindi nabilihin ng tao, no? So, it's very destructive, no? Kaya nga ako, Tol. Oo, gagamitin yung social media platform, gagamitin din yung internet na technology like AI para sa personal gain. Supposed to be in the background kasi tol, yung internet, wala pa social media, yung internet, noong World War II, ginamit yun ng military to communicate between troops. Diba? Hindi yan commercialized noon eh. Yeah. Nung nagkaroon na ng evolution ng technology, napaglumaan na yung internet. Kasi ang internet ngayon, na siya eh. Yung expose na yung information mo eh. So, it's no longer that usable sa may nagtatanong pa ng military. viewers, ang sabi niya, ano daw po ang topic, no? Ang topic po ay bashers and haters, bakit sila ipinanganak, no? Pero it's a sarcasm, mga kapatid, no? Ang pag-uusapan natin dito yung talagang mga tao, yung mga bashers at haters na yan, sila po yung ating pag-uusapan. Alamin natin bakit may mga katulad nila. Hindi lang po sa social media at bakit sa mundo may mga ganun pa talaga, no? Since time immemorial, no? May ganyan na talaga, no? Even nung panahon ni Jesus Christ, Tol, di ba? Si Jesus Christ nga, pinagbintangan, Tol, na, di ba? Lumalaban sa di ba, Tol? Oo. Sa pamahalaan, no? At kaya nga po siya pinahuli, di ba? At siya po ay itinako sa krus. Dismiss din po yun nung ipinangalat na kwento against Jesus Christ. Actually, maski si Jesus Christ hindi nakaligtas, Tol. Tama, Tol? Di ba yung kanyang, yung sinabi na gigibain niya ang templo, Tol? Yung sinabi sa mga sacerdotes, naalala mo, Tol? Di ba? Yeah, yung templo na yun, siya yun. Si Jesus Christ yun, yung templo. Pero Nasisirain, sinabi niya, gigibain ko ang templo, no? Ginawang kwento kay Jesus Christ yan. Ayun niya, after 3 days. Oo, ginawang kwento yan. Kaya, isa yan sa mga kwento kung bakit pinako si Jesu Cristo sa krus, no? Hindi naintindihan ng mga tao nung panahon no, habang he's preaching that news na sisirain ko yung templo tapos itatayo ko in 3 days. Kaya sabi ng mga tao, sira ulo to. Ang tagal-tagal namin tinayo to eh. Tapos sasabihin mo, itatayo ko lang for 3 days. Hindi na naintindihan. Ang message doon, Jesus Christ, siya yung katawan niya, mamamatay siya after
resurrect siya. He will come back to life. Oh, yeah. Pero, ginamit yun against sa kanya. Yes, yun ang ginamit, no? So madaling salita, tol. Fake news yun, fake news. Tama ba? So yun, mga kapatid, parang lumabo yung signal ni Brother Tads, no? Oo. So yan, Ito lang, oh. sige, tol, go ahead. Go ahead, tol. Nawawala audio. Nawawala audio, bro. So, go ahead, tol. Ayan. Ibig sabihin, tol, maski si Jesucristo pala, hindi nakaligtas sa fake news, tol, tsaka sa no? Sa chismis, no? O, kasi yung news na yan, tol, hindi naman kakalat yan without purpose, eh. O, ang purpose kasi ng fake news, manipulation yan, eh. Para, bilugin ka, dayain ka, para makuha yung gusto na So, speaking of tol, labas ng tapos. yun yung perfect words na ginamit mo, yung dayain yung mga tao. Tama? Dayain, no? Deceive people. To deceive people. Tama? Yes, kasi walang gain to kung gagawa ka ng news na hindi totoo. Wala lang. So, useful, mayroong personal gain. So yan mga kapatid, pa-comment nga ulit kung maliwanag yung aming audio yata, malabo daw yung audio ko. Tol, sayang itong pinag-uusapan natin, Oo. Yung audio mo to nawawala, akin lang ba? Audio sa akin lang ba yun? Reception ko lang ba yun? So I will try to tol, tatanggalin ko na lang tong aking headset. Huwag ka mag-headset, bro. Baka minsan, alam mo na, electronics interconnection sometimes. Di headset na lang. Oo. Yan, mas maganda, tol. Mas malinaw ngayon yan. Ang ganda. So yan tol, maliwanag na. Napakaganda ng reception. So much better, no? So mga kapatid, pinag-uusapan natin kanina, balikan natin ulit si Jesucristo na si Jesus Christ during his time, no? Pati po siya, biktima siya niyan, no? Opo, biktima siya ng budol, ng fake news, no? So ibig sabihin po, from since time immemorial, ganun na talaga, no? Tol, meron na talagang fake news, meron na talagang mga propaganda na ipinakakalat ng tao because of personal gain, tama tol? No? Personal gain, oo. Kaya mo pinapakalat dahil sa personal gain. So meaning, wag po tayo, ang ibig sabihin lang natin dito, ngayon alam na natin kung bakit may mga paninira, may mga propaganda, because itong taong gumagawa nito, meron siyang personal gain. May makukuha siya kapalit ng kanyang ginagawa. Masama man ito o makakasira ng tao, he don't care about it. Tol, tama ba yun? He don't care about it, no? Yeah, mayroong mga gagawa ng fake news, sasabihin nila, magtatago sila sa salitang katotohanan. Sasabihin nila, yan kasi ang katotohanan eh. Kaya ako lang sinabi dahil katotohanan yan. But in reality, they are faking it. Yung fake news, nag-fake news pa. Kasi, back in their head, really that reason, personal reason, why they do that. Example bro, ito nga yung mga nangyayari sa atin sa flood control. Dati wala na pang basher ang flood control ng mga tao involved eh. DPWH, wala mga basher masyado yan. Meron tayong mga complaint. At ngayong na-expose yung issue, marami na nagkuhan, marami na rin nagbibigay ng komento. Ibig sabihin, ang mga komento na yan is quality na yun. Meron na yung bias. May bias na to pa. So, yun na yun ang nangyari. Kung genuine ang comment or ang iyong pagtutulik sa hindi mo kailangan ng isang investigation o di kaya malaking news. Ang trigger mo is to seek the truth eh. Kaya lang maraming fake news na lumalabas, sasabihin nila na okay, sinabi ko to dahil sa gusto kong masiwalat ang katotohanan eh. But the question is, why only now? Bakit ngayon mo lang? Alam mo nang pala ito noon pa. Ba't ngayon mo lang sinabi? Therefore, mayroon kang personal intention. What that person, siya lang nakakaalam. Minsan naman to, napapansin ko, may tinatawag tayong ambulance chasing, no? Ano naman yung mga ambulance chaser, no?
Naalala mo yun? Pag halimbawang mayroong isang tao na nalalagay na sa alanganin, no? Ang gagawin natin para lalo siyang masira, sisiraan pa natin. Tama, Tol? Tama? Yeah, sasakay ka para lalabas kang magaling. O, tapos idulubog mo lalo itong tao na ito sa kumunoy, no? Kasi galit ka, or meron kang pagkainis, o meron kayong hidwaan. So, yun yung mga madalas na nakikita ko, Tol, na ginagawa ng tao. No? I don't know if you agree kung nakikita mo rin yan, Tol, no? I agree to that, brother, no? Kasama yun sa strategy, sa pagka to topple down your competitor or your enemy. Your opponent, yeah. Minsan, kung hindi mo kaya siyang head-to-head collision, hindi ka bubunggo eh, or else masisira ka, di ba? Kaya, You will go underground, tama? Pag nakita sila ng oportunidad, dyan sila kakagat, no? Para mga tigre yan tol eh, yung mga hindi nag-a-attack kung ang ilang pagkain, yung prey nila ay nakahanda. Atake yan kung nakatalikod, hindi nakahanda yung kanilang prey. So, ang ibig sabihin mga kapatid, Miss Brother Tads, inihintay niya yung tinatawag na vulnerability. Oo, atay niya yung vulnerability mo tol. Oo, yan, kagaya yan. Mayroong balita na ganito, ganyan. Saka siya sasakay dyan ngayon. Yes. Tapos magiging star witness siya against sa'yo. Oo. So, sabi niya, this is the right timing. Sabi niya, Tol, no? Oo, para this person, I will use this issue, no? I will ride along. Yeah. Pero going back doon sa mga haters at mga bashers, Tol, alam nyo, mga kapatid, ito, madalas din, parang 2 years na yata natin ito pinag-uusapan ng Brother Tats, no? Minsan na isisingit natin sa mga live, no? Kung bakit ba may mga ganitong tao, Brother Tats, no? Oo, no? Brad, maski doon sa ating mga grupo dito sa ano, yung dati nating grupo, Tol, di ba may mga ganyan din, minsan parang nagsasapawan. Doon sa GC natin, may nag-away pa, Tol, di ba? Kaya tanggal mo yung isang GC natin sa Amerika, no? Oo. Yeah. Oo. Anyway, pwede mong i-discuss kung bakit sila nag-away, Tol, no? Hindi man natin sila papangalanan, pero nagkakaroon ng parang ano, no? Ng pataasan ng ihi, Tol, di ba? Maalala mo yung sa GC, nagulat din ako, no? At alam nyo, take note, mga kababayan, itong mga to professional ito, tama, Tads, no? Oo. Mga professional na tao ito. Professionalism. Marami kasing nagsasabi, Tol, na professional ako, pero minsan, Tol, yung professionalism, hindi yan nababase sa edukasyon kasi, Tol, eh. Ang sasabihin niya, engineer ako, doktor ako, kaya professional ako. But in a larger sense, that statement, walang pan yun, Tol, walang timbang. Ikaw nga, Tads, minsan hindi mo sinabi sa akin na engineer ako, di ba? Bro, kasi yung professionalism, Tol, hindi yan nababase sa diploma. Professionalism is referring to your character. Yes, tama po. Not on your thing that you study sa school. In fact, yung na-study mo sa school, at totoo lang, Tol, mo lang yung kung anong gusto sabihin ng author ng libro, kundi kaya ang sa school. It's not your pure knowledge, it's not your wisdom. The knowledge was just transferred to you through reading a book or by teaching. So, no, it's about, example, ako bro, engineer. I am professional on my field as an engineer. That means, mas marami akong alam sa engineering kaysa hindi nakatapos ng engineering. Okay? Yes. So, professionalism is about sa trabaho, no? In that context. Pero kung ipapasa mo yon sa karakter mo, ay Sa human relation, iba yon, tama? Out of context yun. Hindi yun marirelate yung pagka-abogado mo sa iyong karakter. Kasi maraming abogadong walang hiya, Tol, eh. Di ba? Nandiyan na, nakikita na natin sa flood control. Sino yung mga karamihan? Actually, hindi lang naman sa abogasya or sa lawyering. Kahit lahat ng profession, may mga ganyang klaseng karakter. Tama, Tol? Hindi natin i-atake yung pagiging abogado, pagiging engineer. I'm talking about a professional field. Involved. Example, siya professional sa medicine, doktor siya.
professional sa field niya. Magaling sa urologist siya. So, he is professional on neurosurgeon. But, hindi yan related sa kanyang karakter. Sa human relationship, kung paano siya makipag-usap doon ng mga kapwa-tao. Kaya sasabihin, mabait yan. Professional yan eh. Mali yan na concept. No? Yung parang nakuha natin na maling aral ba? Na kapag ang isang tao may mataas na pinag-aralan, automatic ang kanyang karakter ay professional din. In fact, sa totoo lang bro, sino bang nagnanakaw sa atin ngayon sa gobyerno natin? Karamihan dyan, mga professional. Yes. Sila nakawan tayo ng mga professional. No? Mga wala ng puso ba? Biyuhin mo, billion insertions. Diba? Pero ng taong bayan, tol, dinadala nila sa kanilang personal na gain. Magandang bahay, maluho na pamumuhay, komportable na lifestyle. Pero galing yun sa pera ng taong bayan. Kaya kung ikaw ay matilak mo sa yung question, hindi ka makakawin eh. Hindi mo makakawin yung pagkain ng ganahaw eh. Di ba? Lang, hindi kasi malimited yung pagiging abogado, pagiging doktor, pagiging engineer sa iyong karakter. Mas marami rin tol na hindi nakapag-aral pero very professional. Ako, Iloilo ako tol, nakita ko gaano ka-professional mga farmer. Oh. So in short, ang pinag-uusapan natin ngayon mga kapatid dito sa OGP, yung profession, yung mataas na pinag-aralan, hindi yan na-guarantee na you will behave properly, di ba? At you will treat other people ng maayos, no? Oo. Walang relation sa karakter ng tao. So hindi guarantee yan, no? So kung ganun Tads, na hindi guarantee pala yung pinag-aralan o hindi yan yan ay magsasabi na ikaw ay mabuting tao, maayos kang makisama sa kapwa mo, ikaw ay matino. So, saan natin hahanapin yung pagiging mabuting tao at maayos ng isang tao, no? Saan tayo magsisimula, Tans, para matrace natin kung bakit siya ganito, bakit siya ganyan, bakit siya masama, bakit siya ganito, or bakit siya mabuti, no? So, saan tayo babalik, Brother Tans? Saan tayo babalik kaya? Saan natin titignan? I understand the question, brother. Napakaganda ng tanong na yan. Pero mahirap isagutin. However, kasi mahirap, sabi ko mahirap, wala kasi isang location yan kung saan eh. Okay? But meron akong, I think, pinaka-fundamental na... Pero lagi natin pinag-uusapan yun, Tol, yung dahilan nun, no? Saan tayo babalik ulit, Tol? Saan tayo babalik ulit? Fundamental niyan, Tol, ang karakter ng isang tao ay namumold sa bahay. Yun, doon pa rin. Oo, doon sa Kapatid, tahanan. yun yung lagi namin pinag-uusapan ni Tads. No? Ito po, hindi po ito 100%. Pero ako po, sa edad ko ngayon, 45 anyos na rin naman ako. Ang Brother Tads, ilang taon ka na, Brother, ulit? No? Oo. Bata pa ako. Bata pa siya. Oo. Ayaw niya umamin, mga kapatid. Pero anyway, alam nyo, ito yung lagi namin pinag-uusapan ni Brother Tads. No? Pagka ganito na po ang pinag-uusapan, bumabalik po tayo dun sa basic school natin, no? Yung basic school natin, yan po yung ating mga tahanan, mga kapatid. Yes. Tayo lumaki. At babalik na naman tayo sa tinatawag na 1 to 7 years old, Tol. Ano na naman ang tawag mo doon, Tol? Formative years. Formative years, mga kapatid. Ayan, yan po kasi yung fundamental ng isang human being. Opo, yung kanyang formative years sa loob ng kanyang pamamahay kung saan po siya lumaki, no? Yeah. Kung paano siya nagabayan ng kanyang mga magulang, ano bang mga aral ang tinanggap niya, no? Mula sa kanyang mga magulang. At notice ko, bro, ginamit mo na word tahanan eh, no? Hindi mo ginamit ang bahay. Tahanan, opo, malalim. Oo, bro, ang ganda ng sinabi mo. Gusto ko lang i-emphasize ang sinabi mo na tahanan. Kasi tahanan, mayroong nanay, may tatay, mayroong rules sa bahay, maayos na pamumuhay. Ang tahanan ay composed ng pamilya to, ng family, no? Oo, kasi ang iba tol, bahay lang tol eh. Alam mo yon? Bahay lang. Opo, Ang tama. bahay is structure lang yun, mga brothers. Ang kung bahay mo ay mansion, hindi yan magsisignify na yung mga nakatira dyan ay... I remember tol yung yung kaibigan kong Amerikano si Sir Jeff Tunis, no, from US Embassy, no, yung retired consul general nating kaibigan, no. Sabi niya there's a big difference between a house and a home, sabi niya, no? Oo, bro, ako agree ako dyan.
Tama yung sabi mo kanina, yung house is just a structure where the family is, ano, sabi niya. Diba? Kung saan Kahoy, sila nakatira. simento, ako, yun yung bahay. Di ba? Yeah. Yero, bahay yun. Pero tahanan is structure plus yung mga nakatira. Kaya napakaganda ng sinabi mo na word, bro, yung tahanan. Sa tahanan mo talaga makukuha, sa home mo makukuha yung namumold ang karakter ng isang bata, isang tao. During 1 to 7 years old with which we Formative call years, bro. formative years. Tama, Tol? Tama pa rin ba? No? Bro, tama bro. I think kung may nanonood naman na psychologist dito, hindi niya tayo didebatihin siguro, Tol, no? Yung formative years, napakahalaga, no? Oh yeah, kasi common knowledge din yan, tol, na mahalaga sa isang tao yung formative years. Kaya bro, ganito nga ang nangyayari bro. During formative years, meron siyang mga trauma na nadanasan. Tapos hindi niya na-overcome yan. It has high likelihood na magiging problema siya ng sosyudad. Actually, during my criminology years, Tol, nung nasa college ako, meron kaming subject doon noon na juvenile delinquency, no? Opo. Juvenile. Yung sa juvenile delinquency subject po namin, ang pinag-uusapan po, itong pinag-uusapan natin, TADS, no? Yung formative years, yung bahay, yung tahanan where a person grow, no? Kung paano siya tinuruan ng kanyang mga magulang, no? So, sa amin sa criminology TADS, no? Malalim yung approaches na itinuturo ng College of Criminology when it comes to juvenile delinquency, no? Kasi itong mga juvenile delinquent at the very young age, Tol, they commit crimes, no? They violate laws, no? Oo. So pag pinag-aaralan po 'yan, makikita niyo po diyan ang babalikan pa rin yung tahanan, Tol. Yung pa rin, yung bahay at pamilya pa rin, Tol, ang binabalikan, no? Kung bakit siya nagkakaganon. And you mentioned about trauma and experiences po talaga na talagang nagsasuffer yung bata. At pagdating niya po, when he became adult, no? Doon na po yan lumalabas, nagmamanifest yung mga nangyari sa kanya nung bata siya. Yung mga traumatic experiences niya. Oo. Like for instance, yung mga batang nabully nung bata, no? Inaapian, pinagkakaisang ibuli, binubugbog. Paglaki po niya, nagiging violent sila. Do you agree? Yes. No? I agree. Yan po yung mga tao, bibigyan ko po kayo ng example, no? Yan po yung mga tao nung bata binubuli and they do not have that capability to fight back. So when naging adult, tumanda na sila at tingin nila malakas na sila, makapangyarihan na sila, babanat yan, Tol. Parang ang sort of gaganti sila. Dahil nung bata sila, naapi sila, no? Grabe magsalita ang mga ito, no? Ito yung trauma, tol, nakabaon until there's a way out. Although kahit na-traumatize ka kung bata ka, there's a way out. You have to overcome it. Kagaya natin, tol, hindi naman tayo lumaki sa perfect na pamilya. Ako, brother, sinasabi ko lagi yan, I live in a family na mahirap, no? At saka hindi lang mahirap, tol, violent din, no? But I have a choice to become violent as well, no? Para sa aking mga anak, you know? So, I choose the later. I choose the second one. I want to change it. Bakit ako maging violent sa aking mga anak? Yeah. Ang aking mga magulang could be violent sa akin. They were so harsh, kind of unloving. But sa akin, I have to overcome it. Diba? Lalabanan ko yun. And kailangan ko ipasok yung turo ni Jesucristo sa buhay ko. To overcome that with the truth. And the truth is that I have my own life to live. Hindi ako pwedeng pagsisi ng aking tao kasama na magulang ko doon sa aking failure sa buhay. You know? If I do that, my children will also become a failure. I don't want my children to fail. So I use common sense. Yeah. To way out. Yun ang way out, you know, to heal the trauma na nadaanan ng isang bata. So yan, at least nakikita natin mga kapatid, kung katulad niyan kanina, ituloy ko yung kwento ng mga batang na bully nung araw, no? When they became adult, they become bully themselves, no? Sila naman ngayon kasi they felt like they're powerful, they have that capability. Yeah. Sila naman ang mangbubuli ngayon at grabe magsalita ang mga taong ganyan, Tol, no? They don't really have empathy, Tol. Walang empathy ang mga taong ganyan, Tol. Lalo, mapakakita mo, Tol, sa social media yung mga basher, yung mga haters. Kung magsalita yan, Tol, talagang walang pakundangan yan, no?
Kasi nga po, That's a sign of trauma. Deep inside, that person is a traumatized person. Nilalabas niya tol sa ganung paraan. No? So, hindi siya marunong overcome ng problema niya sa loob. So, ala niya, yung ginagawa niya, so, it's pa ibang to. Basta, yun yung ang kwento. Bakit siya nagbabash? It's because his own trauma na hindi niya nailabas. Pinapalabas niya sa ibang tao. You know? Kasi may mga itong mga tao na tol na hindi naka-overcome na kanila trauma. Ang kuha na ito tol, psychological mental issue na ito. No? Hindi lang nila i-admit. Nobody will admit na mayroon siyang sira sa ulo. Nobody, kahit sira ulo, hindi yan sasabihin na sira ulo siya. Diba? But the moment you realize na itong ginagawa mo is giving no kind of benefit sa iyo o sa ibang tao, and then papasok mo si Jesucristo sa buhay mo, ipapasok mo yung aral sa buhay mo, knowing na yung anak mo nakatingin sa'yo, magbabago ka tuloy. Hindi mo gagawin yung magbash, mangbabasto sa kapwa-tao mo sa social media. Lalo na pag hindi mo kilala. tama po. Sample a little bit. Just sit down, kuha ka ng kape, umupo ka, pag-isipan mo, bakit ko ibabas itong tao hindi ko kilala? What will I gain? Am I preaching to the whole world? Who am I? Do I want to change the world by using foul language? Can the whole world change if I use foul language? That means it is my own anger na nilalabas ko sa social media. I am exposing myself. Kapag isang tao tol nagmura sa social media, nag-comment ng hindi maganda, he is exposing himself. Not he is Tama po. exposing other people. That is himself exposing to the world. That's how I see it. Why bashers do that? This is their own problem. Actually, tol, yan yung sinasabi ko sa mga member natin. But that is why sabi ko sa kanila, we have to avoid yung ating mga yung mga negative social engagement. Kasi po, unang-una po, lumalabas po diyan na parang kayo po yung may problema, no? Imbes yung mga taong nagbabas sa inyo ang may problema, pag sinagot niyan, parehas din kayong may problema, di ba, tol? So, Agree, brother. Kasi ang tao na may peace sa buhay niya, contento sa buhay niya, wala maka-apekto sa kanya sa labas eh. Never mangyari sabihin sa kanya o pambabasa sa kanya, walang effect sa kanya. It is not important to him kung ano ang mga negative feedback ng ibang tao as long as deep inside mayroon siyang peace. Kaya ka pumapatol sa basher kasi deep inside also wala ka rin peace. tama po. Tama. Bring Jesus Christ sa buhay mo. Bring it to Him. Bring Him in your life. Okay? Tapos yung teaching ni Jesus Christ, you live with it. Okay? At saka isipin mo mga anak mo, isipin mo pamilya mo, isipin mo relatives mo na makabasa sa mga pinopost mong bastos. They will like you? Do you Actually, think meron nga makaalik tol, sila meron sa nga tayong kwento. Sabi ko rin sa isang member natin na merong nagbabash sa atin. Sabi, puro negative. Tapos nilagyan pa ako tol ng ng bansag, no? Yung komedyante na nung panahon pa nung araw, no, ang pinangalan sa akin. Sabi ng member natin, Kuman nila yan, tol. oo, nagbansag pa tol. Ngayon, itong member natin tol, kapatid na Muslim from Lanao, sabi niya sa akin, parang bakit daw binabash na ako, bakit daw hindi man lang ako nagre-retaliate, parang tuwan-tuwa pa akong binabash, no? Pinagtatanggol ko pa daw kasi sabi ko, hindi naman sa natutuwa siguro, bros. Diba? Hindi ka naman siguro natutuwa na ipapas ka, diba? But at the same time, tol, tama yung sinasabi mo topic kanina. If you are at peace, tol, if you are at peace, no? Pag sinabi po natin na we are at peace, ganito po ang ibig sabihin ni Tads, no? Hindi ko pala napaliwanag kanina yung sinasabi mong if you are at peace, no? Ang tao po na may kapayapaan, if you are at peace nga, sa isip at sa puso mo, you do not really, spend time, wasting time dun sa mga pangit na ibinabato sa inyo. Ikaw na rin, Tads, ang nagsabi sa akin dati, yung mga nagbabash, naninira sa'yo, nagsasabi ng pangit, mga basurero sila, no? Diba naalala mo, sabi mo last year, tol, diba? Tawa ko Tapunan ka ng basura. Actually, sabi ko talaga itong galing mag-isip nitong tao na ito.
sabi mo sa akin tol, mga basurero yan. At yung basura gusto nyo ipasa sa'yo para ikaw ang magmukhang basurero. Pag wala na yung basura sa kanila, sinampa mo sa katawan mo yung basura, sila, ikaw na basurero, sila hindi. Di ba? So, ganun Yes. po ang, sometimes yung mga taong walang peace, if a person is not really at peace, no, walang kapayapaan sa sarili, walang kakontentuhan, hindi masaya, may problema sa pamilya, may problema. Huwag na natin muna yung pag-iisip, no? May problema everything. Huwag na muna yung may problema sa pag-iisip kasi ano na yan, dulo na yan tol eh. Dulo na yan. Oo, sagad yan mga kapatid. Ganito lang, may problema ka sa asawa mo, sa anak mo, sa pinansyal, ikaw ay jobless, asawa mo ang nagpapakain sa'yo kasi wala kang trabaho. Ayan na yan, no? Yan na po yan. Talagang ganon, no? At may impact yan sa'yo, no? So meaning may problema ka talaga. Now, the only way for you para ipakita sa ibang tao na wala kang problema, you will judge people, no tol, no? Ipapahid mo sa kanila yung mga pangit na meron ka. To make it appear, lumabas ka na matinong tao ka, na mabuti ka, na ikaw ay tagapagtanggol ng mga naaapi, no? Parang gano'n, no? Salita ng katotohanan. Opo, no? Opo, no? Ikaw ay boses ng mga tao. No? Ikaw ay nagre-representa ng grupo ng mga tao, no? Opo, na ikaw ay ganito, no? Kaya binibira mo ng tao na to. Ito, kalaban natin to. Masamang tao yan. Ako ang mabuti, sa akin kayo makinig. Something like that, mga kapatid. Pero all of that are deception yan, no? Yung sinasabi ni Tads kaninang pandaraya, mga kapatid, no? O, pandaraya po yan, no? At kaya tayo dapat na mga tao ay hindi tayo pwedeng, huwag tayong pumayag na padaya tayo sa mga ganitong uri, no? At tignan nyo muna kung anong klaseng tao itong nagsasalita, no? Yan po ang una-muna ninyong titignan. Ano bang klaseng tao to? Ano bang, niya? Ano ba ang meron siya? At ano ba ang mga nagawa niya, no? Hindi lang sa sarili niya, sa kapwa niya, at sa bayan niya. So overall po, makikita nyo kung anong klase itong nagsasalita na to laban doon sa sinisiraan niya. Tama, tol? Agree, brother. Huwag po kayo maniniwala sa mga paninira. Alam niyo po, ang naniniwala po dyan sa mga paninira at yung mga bagay na nakakapanira ng kapwa, para po kayong kumakain din ng basura, no? Opo, no? O kasi basura yung pinapakain sa inyo, mga kapatid, no? O. At alam nyo, bigyan ko pa nga kayo ng example, may ginagawa pa tong mga haters at bashers na to eh. Sisiraan ka niyan, kikwento yan doon, sasabihin, ganito yan si Tads. Alam mo ba si Tads? Ano yan? Ganito yan. Tapos tignan mo nga, ganito, kaaway niya to si ganyan, kinaaway rin siya ni ganito. Parang pinapakita niya na wag mo na rin kaibiganin, awayin mo rin, no? So, another form of spreading hate. Tama, Ton? So, ngayon, pag ikaw naman nagalit ka kay Tads na hindi naman kayo magkakilala ni Tads, na wala namang ginagawa sa iyo si Tads, ano nang tawag sa iyo, di ba? Oo, yeah. Basurero ka rin. Parang ganon. Tinanggap mo basura eh. Tinanggap mo yung basura, no? So, sabi ko nga tol, sabi ko rin sa member nating, kapatid nating Muslim sa Tagalanaw, sabi ko sa kanya, sir, actually, hindi ko pinagtatanggol yung mga bashers, no? Ang totoo niyan, nauunawaan natin ba't sila nagkakaganoon, sabi niya. Sir, paano mo naunawaan? Hindi mo rin kilala. Sabi niya tol actually, magaling din to kapatid natin Muslim. Paano ko daw inuunawa? Hindi ko rin daw kilala. Kasi po, makikilala mo yung tao kung ano yung lumalabas sa bibig niya at kung anong sinasabi niya at sinusulat niya. That reflects everything na sa kanya, sa pagkatao niya, bakit siya ganoon, no? Kasi po, ang matinong tao, hindi po magsasalita ng pangit sa kapwa niya tao yan. No, bro, lalo na sa public. Opo, Ang disiplinadong tao, tol, hindi nagsasalita ng masama against sa kanyang kapwa-tao, lalo sa public. Ginagawa niya yan sa private. Example, if I reprimand someone, hindi ko gawin yan public. Kasi ang message doon is yung reprimand ko sa tao na yon. Hindi ako ang message. Hindi ako na, grabe si Tads Daily, magaling magsalita. That is wrong. Pero Tads, no? 2 years na tayong magkakilala, no? 2023, no? Never akong nakarinig sa'yo na nagkwento ka ng buhay ng ibang tao. Never, no? Kasi bro, hindi naman niya atin buhay. We can only observe ibang tao, but it's not up to us to talk about their lives. Yeah. You know, it's not our business to talk other people's lives. Babalik ko sa'yo. Ako rin, have you heard me telling a story about kay ganito, kay ganyan? Wala rin. Yeah, wala rin. Because we know the golden rule. Yeah, oo. Ang golden rule, bro, is ganito. Small mind talks about people. Great mind talks about ideas.
Opo. Every day we talk about ideas. We're not saying we are great minds, but we are into that pattern. Talking other people's lives or other people's business will bring us nothing. What will we gain if we talk about Elon Musk the whole day? Or yung kapitbahay mo the whole day? It will just generate friction. It will just generate hate. And you know, hate is evil. You know, why do you want to choose to live a life with evil? Rather, choose a life with good. You know? Kasi ang ganda ng mabuhay ng good to. Wala kang sakit, wala kang kaaway, wala kang iniindang mga problema pinansyal, walang humahabol sa'yo, at peace ang buhay mo. So napakalaking yan, babalikan na naman natin yung at peace, mga kapatid. When you are at peace, yan ay sinasabi ni Tads. When you are at peace, wala kang kaaway, wala kang problemang emosyonal. Kasi nga po, you know how to handle yourself. No? Unang-una, saka yung, At importante po, sa isang tao, maintindihan po ninyo to, mga kapatid. No man is an island, no? Every day we deal with different kinds of people. Tama, Ton? Agree, brother. Mayroon nga tol dito volunteer, no? Tapos sabihin, sa organization natin, volunteer tayo, di ba? Yeah. Service tayo eh. We serve humanity. Pero minsan, magsasabi, ay, Brad Tats, ayaw kong makipag-usap sa taong to kasi ganito siya, kasi ganon siya. Ayaw po. Sabi ko, alam mo, volunteer tayo eh, na we have to deal with that. Or else, wala tayong magagawang magandang serbisyo. Hindi importante kung anong ginagawa nila, anong kanilang pagkatao. Importante tayo kasi tayo ang nag-o-offer ng ating sarili for service dito sa humanity na tinatawag na. So, Yeah. Totoo yan. Alam nyo, mga kapatid, katulad sa One Gun Pilipinas. ang last message ko sa kanya, if you want, then you can quit. You know? Or, you can, you know, makikita mo yung mga perfect na tao sa langit. Opo, at alam nyo, dito, katulad yan, Brother Tadson, sa One Gun Pilipinas, there are people na, alam nyo, dito sa grupo, may mga sumasali dito, Tol, no? Oo. Dito may mga sumasali na ayaw kay Congressman, ayaw kay AJ, kaya umaalis, no? Oo, meron pa dito, Tol, may isa pang grupo tayo dati, chapter, gusto nila alisin si Admin AJ, no? Ginawan ng kwento si Admin AJ, Tol. Grabe, Tol, talagang... So, akala naman nila nitong grupo na ito, mapapaniwala ako Tol, no? Mapapaniwala tayo. Ang nakakalungkot, yung leader pa doon ay lingkod po ng isang simbahan, no? Ay, nakakalungkot, no? I'm sorry, no? Pero itong tao na to, church servant ito, tapos ito po yung nanguna para gawan ng kwento si Admin AJ. Hindi naman po alam niyo po, kami po, ako, ang inyong lingkod, no? Pag ako po ay nakakatanggap ng mga impormasyon, ako naman po ay, ako po ay criminologist, no? Ako po ay nasa serbisyo. Ako naman din po ay nakapag-training sa pag-iimbestiga, no? Hindi po para paniwalaan natin kaagad yan, no? So we conduct validation, ba? Tayo ay nag-validate ng mga information. Then later on, na-discover ko, Tol, ayaw lang pala talaga nila ron sa tao. Dahil ang dahilan daw ay magbababoy lang, Tol, no? Alalay lang daw ng mayor, Tol. Nakita mo yan, Tol, no? So tinitignan mo yung status ng tao, hindi mo tinitignan kung anong pwedeng gawin ng tao at anong kanyang capability. Tama, Tol? Tama, bro. Remember, si Jesus Christ, ang kinuha niya, mga fishermen. Hindi siya kumuha ng mga professional, no? O ng mayayaman na businessman nung bumaba si Kristo sa lupa, tama? Because ang karakter ng isang tao ay nasa puso niya, nasa buhay niya. Wala doon sa papel kung ano kayang estado sa buhay. Opo. Opo. Kaya nga, ito mga kapatid, dito sa One Gun Pilipinas, wala talaga, ayaw natin ng discrimination dito porket security guard ka lang or ikaw ay ganito, lalamog, ikaw ay ganito. Hindi po natin ginagawa yan kasi nga po, ang ating organisasyon, ang ating advokasya is, sabi nga natin, ay unang-una pa lang, slogan natin, together we care, you know? If you discriminate people, paano ka naman mag-care sa tao pag may discrimination, di ba, Tol? Wala kang masaserve na tao, Tol, kung ang iyong pamantayan sa yung pagsiserve ay ang kanyang status. Social status. Oh, social status. That means, ang message mo dyan, hindi na yung goodwill o yung serbisyo. Ang message mo dyan, ikaw, ginagawa mo yon para i-uplift ang sarili mo.
Sabi And ng to get Panginoon something dyan, in tol, return, to get something in return, tol. yeah, sa mga ganyang klaseng tao, sabi ng Panginoon, those who exalt themselves will be humbled. Those who humble themselves will be exalted. Tingnan mo, tol, pag gumawa ka ng masama, okay, for a few minutes, for a few seconds, for a few days, for a few years, you will kind of gain some success, financial success. Pero unti-unti rin nasisira buhay mo. Mga anak mo. Katulad dito, i-share ko sa'yo, putulin kita. Maganda yung sinasabi mo na mga gain na yan, ano? Maalala mo nung pinaplano natin yung electric fan, tol. Maalala mo, di ba, tol, no? Planning stage pa lang, anong nangyari sa'yo, tol? Na-promote ka, tama, tol? Oo. Bonus ka. Huwag na lang natin sabihin kung magkano. Baka sabihin, nagyayabang pa tayo, tol, no? Na-promote ka na, meron ka pang na-receive na, ano, tol, bonus, tama, tol, no? Oo. Anong sumunod na nangyari, tol, sa'yo? Habang nagbibigay tayo ng electric fan, nagkumulado yung anak mo, tol. Naalala mo, no? Yeah. Saan ba nagkumulado yung anak mo? Sa eskwelahan? Ayan, medyo ano natin. Oo. Dito sa New Jersey, tol, nag-graduate ang aking anak sa Physics and Mathematics as a summa cum laude. Cum laude is Filipino. summa cum laude, pinakamataas, highest summa cum laude. Filipino. Filipino dito sa New Jersey. Ang maganda, tol, with that, nakakuha siya ng scholarship dito sa Ivy Princeton. League. O Ivy League ang tawag nila sa mga school na to. Kasama ng Princeton, tol, sa Ivy League ay Harvard, Yale, yun lang. Harvard, Yale, apat yan sila eh. Ano yung isa? Meron pa isang school, tol, na Ivy League, apat yan sila, and Princeton. Si Amy Marcos, bro, nag-aaral dito sa Princeton. So, tol, ibig sabihin, balikan natin yung no, planning stage pa lang ng electric fan, meron ng blessing ang Panginoon Diyos sa'yo, tol, no? Di ba? Biro mo yun, di ba? Grabe, tol. Grabe ang blessing na ibibigay sa'yo ng Panginoon. Sabi nga sa Biblia, tol, subukan mo ang Panginoon. Kung hindi, bubukas ang langit. At oo. Ako, tol, di ba, naalala mo, tol, no? Yung ating kwento, sabi ko, tol, baka hindi ako ma-promote pa ngayon, di ba? Sabi ko sa'yo, anong nangyari? Naisama ako sa list, naalala mo, tol? Pangalawang award na natanggap mo, di ba? In a year. Yeah. In a year. Yes. Kasi bro, ang si Pastor Palalab nga, tol, hindi nung nakaraan lang daw, tol, na-bless na naman siya, tol. Umasa yung anak niya ron sa, sa NCLEX. Ito na naman, tumulong na naman siya sa Cebu. Alam mo daw nangyari, tol. Yung kanyang approval ng kanyang anak papunta sa abroad para magtrabaho, pumasok na rin, tol. Totoo yan, bro. Si Naniniwala Pastor ako. Palalab, isa sa mga, isa sa mga living proof natin na every time na tayo ay tumutulong, talagang merong kapalit, no? Diyos na ang nagbabalik doon. May pagpapalang kapalit sa bawat bigay mo. Yun nga, sinasabi ng Panginoon, subukan mo ako sa mga bagay na ito. Yan sabi niya, di ba? When you give, sabi niya, subukan mo ako sa mga bagay na ito. Napakaganda ng verse na yan. Na bubuka ang langit, bubukas ang langit, na ang blessing ay wala kang mapaglagyan. So, ibig sabihin, tol, hindi ba alam ng mga bashers to? Hindi nila alam to, tol? Ng mga haters, hindi nila alam to pinag-uusapan natin, tol? O alam kaya nila? They could know it, they already know it. But the thing is, just like Lucifer, he knows nung nag-rebel siya sa langit. He knows. Yeah, he knows the truth and he knows what is not the truth. However, evil tol eh. Evil is out there to destroy you. You know, ang kasamaan kasi tol, ang purpose ng kasamaan, isirain ka, hindi sirain ang kaaway mo. Mga kapatid, kapag mayroon kang binash na tao, you think na kinokorek mo siya, nagiging preacher ka sa buong mundo, but in result, you're becoming a monster, you're becoming a person na nagmagamit ng foul language, then you are destroying yourself. And that is what the devil wants, to destroy yourself. And then, kanya ka tol, parang dadayaan yung isip mo na sa isip mo, tama ang ginagawa mo. Pero in fact, hindi na tama ang ginagawa mo. Pero, demonyo eh. Yan ang purpose sa demonyo, sirahin ka. So, ibig sabihin pala, tol, kapag yung mga tao, itong basher na to, itong mga haters na to, inayunan ng mga tao, ibig sabihin, sumasama sila sa gawain ng Diablo, tol, pala? Ganun pala yun, ibig sabihin? It could be that they are blinded and they have some kind of misjudgment
tol. Kasi wala rin silang peace sa buhay nila. Yes. Look, ang tao to na namumulot ng basura, namumulot ng mga negative dito sa social media, sa internet, actually, hindi siya busy. Walang mangyayari sa buhay niya. Walang mangyayari sa buhay niya, kaya empty buhay niya, kahit ano, pupulutin niya. If you're something going on in your life that is good enough, you don't care kung mga negativity dyan sa mundo. Yung anak mo, nakapag-asawa, mayroon kang magandang pamilya, yung financial nyo is going well, yung health mo is okay, yung job mo is okay. What more can bakit mo ipapasok yung negativity? The only reason na ipapasok mo yung negativity sa buhay mo, pupulutin mo yung mga basura, sasakay ka Kasi doon sa... nothing is happening to your life. Kasi nothing is going on inside you. So, That ibig is a sabihin, problem. walang changes, positive changes, tsaka hindi ka nag-grow, ganun ba yun, Ton? Ganun ba yan? Pwede ba nating sabihin ganun? Yeah, they may not realize it. Some people, kasi ako, ganun din ako, tol. Tumira ako sa dilim. No? I thought I was okay. No? Kasi engineer ako eh. Di ba? Marami kong kilala eh. I thought I was okay. Up to the point na almost masira pamilya ko, tol. Up to the point na yung career mo is becoming stagnant. All I do is yap, talk how good I am, how professional I am. That's what I was. And then I realized what's going on with my life. Diba? Papunta na tayo sa 50. Right? And then after 50, 60, and then 60, 70, and then you're dead. So, sabi ko, mali ang direksyon ko. So what's next So- na? Parang ganun na, what's next? Parang ganun ang tanong. Oh, What's next? binago ko tol. Binago ko tol. Alam mo nangyari bro, mas dumami ang nakilala kong taong mabubuting tao. Noong tol, nung masama ang aking pagkatao, masama ang aking buhay na sinasabuhay, alam mo na, lasinggero, yung mga babae na yan, natural yan sa akin noon. Pero tol, at the time, ang nakikilala ko So rin, dati mga ka ganong palang, dati ka palang lover boy, Tol, no? Yan. mga, Biro ang mga lang po, nakikilala, mga kapatid, pinapalight Yeah. natin yung kwentuhan, Sige. yeah, ang mga nakikilala kong tao, ganun din bro. Mga mahilig din sa inom, mahilig sa babae, nag-i-enjoy sa bar. Nung binago ko buhay ko, tol, ang nakilala kong tao, mga mabubuting tao ngayon, balikan ko yung ginawa ko. Example, sa bar, may babaeng nakasayaw. Hindi ko ma-imagine, tol eh, sinong matinong tao, uupo dyan, married, titingin sa babae, nakahubad, sayaw ng sayaw, tapos inom ka ng beer, gumagastos ka ng pera, inuubos mo yung gabi mo dyan. No, hindi ko ma-imagine, sinong matinong lalaki ang gagawa niyan. The Yeah, only tama, person na tama. gagawa yan, yung lost, yung walang direksyon sa buhay. Kasi kung Instead matino na ka, tol, ipakainin mo na lang yung anak mo sa sa labas, no? Kaysa iba ibili mo ng tawag nun yung iniinom ng ladies drink, Tol, no? Oo, di ba? why don't you go home, bring your child, bring your wife sa McDonald's, kumain kayo doon. Oo, yeah. Diba? Why don't you go home, bring something, bili ka ng mang inasal, uwi ka sa bahay mo. You know? Parang dito sa OGP, ang ginagawa ng mga asawa natin, mga kasama natin, sinasama na yung asawa sa Fire Race, family bonding, Tol. Magkakasama pa. Ano tol, lagi ko kasama si Mrs. Yeah. Yeah. Oo. Ayun. It becomes a bond sa akin with my wife. And eventually, lol, ikukwento ko sa'yo, mas maraming matitinong tao ang nakikilala ko when I changed my life. Ang ibig ko sabihin, kaya nagtanong ako, tol, sana yung mga taong kakilala ko noon, ba't wala na sila ngayon? When I come to realize, Pero I was tanongin mo kaya, kumusta na kaya? Hindi, wag sana sila ngayon. Kumusta na kaya sila ngayon, Tol? Yun ang tanong. Oh yeah, pero wala. To answer the question quickly, yung kumusta sila ngayon, wala nangyayari sa buhay nila. Ang iba doon patay na. Yun na ibig ko sabihin, Tol. Yun na yun. Ang iba doon patay na, ang iba hiwalay na, ang iba may sakit, ang iba bungal na, ang iba bulag. You know? I mean, they're living the same life that I was living before, no? Masaya sa bar, masaya paglasing, no? Ngayon, pag inaalala ko, tol, anong buhay yun? Anong klase, sinong taong matinong? Tapos, tol, ngayon, tol, wala na akong masyadong namimit na ganun. So, nagtatanong ako, bakit kaya? Yun pala, tol, ang buhay natin, mayroong tinatawag na frequency. Parang radyo. Diba? Pag i-tune mo ang radyo sa AM, na bumbo radyo, ang maririnig mo, bumbo radyo. Diba?
Pag itune mo naman dun sa kay dati Mike Enriquez, ang maririnig mo si Mike Enriquez. Pero hindi mo maririnig at the same time Mike Enriquez at saka Bombo Radio kasi iba-ibang frequency yun eh. At iba-iba rin yung nakikinig at nanonood sa kanila, tol. Tama? Oo, Iba-ibang dahil sa tao frequency na yun, tol. Dahil sa frequency. Ngayon, if you live a life in a frequency na ayon doon sa pamumuhay ni Jesucristo, ayon sa pamumuhay ng Kristiyanong matino, ang makikilala mo yun, tol, ang mga tao na nandun sa frequency na yun, ay mga ganun din. In fact, ma-influence ka nila eh. So, if you move to that frequency, magbabago to lang environment mo No, eh. it's no difference with what happened to sa isang member natin. Siguro, i-mention ko na, nanonood ngayon si Julius Miguel Saludes, no? Oh, before daw siya nag-OGP, tol, sumasama siya sa mga organization, no? Tol, no? So, ang sabi niya, Sir Corix, lagi pinag-uusapan yung buhay ng kapwa OFW, nagpapayabangan daw, kung ano-ano daw kwento. So, tapos ang maririnig daw niya, sinisiraan daw ibang member doon sa grupo nila. So, umalis daw siya kasi napansin daw niya, parang nahahawa na siya, tol, hindi siya ganun. So, one time po, ito, nanonood na siya sa OGP. Actually, si Julius Miguel Saludes, parang pangalawang taon pa lang yan, hindi siya pioneer sa atin, actually. 2024 yan pumasok, hindi siya 2023 or 2022. Sabi niya, Sir Corix, ang nagustuhan ko sa OGP kasi talagang hindi tayo katulad ng mga ibang grupong sinalihan ko before. Kasi nga, chismisan daw, tapos yun na nga, hate speech, tol, nagkakalat ng hate speech, no? Yung pagkikwentuhan yung buhay ni ganyan, pagbuhay ng ganito. Sabi ko kasi, Sir Julius, sabi ko dito sa OGP, talagang ang objective natin dito ay hindi para diyan. Sabi ko, kasi gusto natin sa OGP, lahat po tayo ay mag-grow, no? Mag-mature, no? Kasi nga, ang nakakatakot sa atin, hindi naman tayo mga ordinaryong tao lang na samahan ng mga nakamotorsiklo. Baril kasi ang hawak natin, di ba? Hindi, mas mabigat yan sa yung responsibilidad ng pagmamaneho kaysa baril, no? Kasi ang baril, pag punta sa maling kamay, ay pwedeng makapanakit at kumuha ng buhay, no? So yun, kaya until now, pag nag-uusap kami ni Brother Jujo, sabi niya sa akin, Sir Corix, nag-iba daw yung pananaw niya sa buhay dahil sa mga programa ng OGP, katulad nito, itong ating programa ngayon, itong ating Fixing a Home by Fixing the Man na ito, no? Ito ay naka-attach dun sa Project Genesis naman ng ating One Gun Pilipinas na yung karakter ng tao ay maayos natin sa pamamagitan ng mga pagtuturo, tol, no? So, ibig ko sabihin, tama ka, Tats, no? You're sharing yung life mo before with this kind of people, no? Kung hindi ka umalis doon sa ganung klaseng mga tao, baka pares ka na ng kalagayan ngayon. Kaya nga kanina, ang tanong ko sa'yo, kumusta na sila kaya ngayon? Hindi nasan sila, kumusta na sila, no? So, as you mentioned, hindi na maganda ang kinalagyan nila. So, kung hindi ka umalis sa mga ganung klaseng circle, baka ganun na rin ang kalagayan mo. Do you agree? Downtrend. Yeah, downtrend. Ang buhay na is downtrend. Example, common sa mga tao makikita mo sa ganung lifestyle, hiwalay sa asawa. Kumuha ng mas bata, tapos niloko. Okay? Nagkasakit. Hindi na pinapansin ng mga anak. Ang income mababa. Walang sariling bahay. May problema sa kapitbahay. Hindi pumupunta sa simbahan. Yung mga ganung kaaway pa karakter. sa trabaho, tol. May kaaway pa sa trabaho. Oo, hindi maganda ang sitwasyon sa trabaho. May problema sa relasyon sa boss, no? Oh bro, ganun ang mga profile ng mga taong nabubuhay sa ganyang frequency. Papansinin mo tol, kung mayroon kang time, isa-isahin mo yung mga basher na kilala mo. Kahit hindi ikaw ang binabas, ikuan mo lang, igawan mo lang ng parang demographic. Makikita mo tol, most of this basher are into that category. Hiwalay sa asawa, may sakit, lasinggero, mahilig sa sugal, pumupunta sa bar, hindi masyado nagsisimba, walang magandang relasyon sa kapitbahay o sa komunidad, selfish. Ganon ang kategory ng mga ganon tol. Kaya, kung nagbabas siya, that is actually him. Meron natin isang kausap na, no? Katulad niya, no? May isang kausap na member natin na sana one of this day, actually, rin to, parang ka-level din ito ni ni Doc Liso, Doc Lisel Miso, no? Pero ngayon, ayaw niya pa mag-expose ng sarili, no? Pero isa't kalahating taon na rin daw siya sa OGP na nag-o-observe. Talagang nanonood sa atin, tol, no? Actually, sabi niya, Sir Corix, one time kasi, sabi niya, kaya ako nanonood sa atin. Minsan nakapanood ko yung brother mo sa Amerika, sabi niya, si Tad, sabi niya.
Oo, alam nga niya pangalan mo, Tol, Henry Tadeo. Ay, salamat. Sabi niya, gusto ko yung mga topic na pinag-uusapan nyo. Kasi doon pala, yung alam mo, nung nakaraang taon, di ba sabi ko sa'yo, we fail to be consistent doon sa fixing a home, fixing the man. Dumami na ang nanonood sa atin, Tol. Maalala mo nun, Tol, no? Minsan, ang nagla-live tayo, nasa 5,000 ang nanonood. Naalala mo, Tol? So, nung nagka-problema ka, doon tayo medyo nung nagka-problema ka doon sa negosyo mo last year, di ba? Kaya medyo naglaylo tayo doon sa fixing a home, fixing the man. Nag-double time ako eh. Pero ngayon, nakabalik ka na naman, recover na naman, malakas na naman si Tads Daily, no? So, at the other hand, hindi, lahat talaga tayo dumarating sa point na ganyan, no? There is no such thing as, Hercules, no? Perfect life, no? Walang perfect life, no? So, ito po, anong nangyari, sabi niya sa akin, alam mo, sir, sabi niya, most of the bashers, sabi niya, at saka yung haters niyan, sabi niya, they are, narcissists, no? Oh, bro. Narcissist yan, sabi niya, sir. Self-centered. Sabi ko, kako grabe naman kako Dok yung yung judgment. Sabi niya hindi siya grabe, sir. Actually, sabi niya, that is reality, sabi niya. Karamihan ng narcissist nagkakalat sila ngayon sa social media. Oo. Kasi ang mga narcissist niyan, may mga failure yan sa buhay nila. Yeah. Na hindi nila nakuha. Tapos nakikita nila yung tao na nagsasucess. No? Yung tao na nakikita nila nakatuparan sana ng pangarap nila, hindi nila nagawa at nagawa ng tao na ito. So what they did, para maramdaman nila na they are the alpha male, na mas mahigit sila sa tao na to, bibirahin nila yan. At another purpose daw kasi ito lang narcissist na yan, para ma-shift daw yung attention sa kanila to. Yeah. Pag tinira nila yung tao. I know Yan daw po ang isang dahilan. No? Yun yung remedy nila sa failure nila. They think that by making other fail, their failure will be obliterated or deleted or not, hindi mapansin ng ibang tao. If they make other people look failure. So, ayan po, nakakatakot din kasi itong mga narcissist na ito. Alam nyo kung bakit? Kasi alam nyo po, marami kasi silang tendencies, no? Marami silang tendencies, pero wag na natin pag-usapan kasi hindi tayo psychologist, no? Anyway, nabanggit lang ito ng ating isang member na psychology, na doctor of psychology. Sabi niya, sir, yung mga yan usually narcissist yan. Tama rin yung sabi mo kanina. Tignan mo kung anong mga buhay meron niya, Tol. Sabi niya, ba tama, Tol? Tignan mo kung anong klaseng profesyon, kung ano ba sila ngayon sa status nila, ba't sila ganun? Yeah, yung life nila, no matter profession, they could be doctors, they could be military, they could be engineers. For me, I don't care so much sa livelihood ng tao. Whatever a man do to make a livelihood is his personal thing. I'm not judging anybody kung basurero siya, kung siya ay traffic aid, kung siya ay police o siya ay kagaya mo na part ng Leia. It doesn't really matter to me, brother. Ang importante, tinitingnan ko is character because at the end of the day, I want friendship. I don't want some connection na just because you are nasa Leia, I want to be connected with you. What does it mean to me? Mahina ba ako na hindi ko kaya ipagtanggol sarili ko? Yes. Mahina ba ako na hindi ko ma-connect ang sarili ko sa mga tao na kaya ko i-connect? Yeah. So most people, mga ganun tol, mga basher, ay manggagamit din. No? So, bibirahin nila si Tads Daily para sumikat sila, parang ganun ba yun? Tol? Parang, usually ganun, ganun ang intention. Yeah, the other way is that bibirahin nilang isang tao para hindi mapansin ang kanilang failure. You know, para ang kanilang failure ma-justify. Hindi ko nga kaya yan noon di ba? Para ikaw ngayon, kagaya magtatayo ka ng OGP, na magiging successful organization and it will stand the test of time. Sasabihin nila sa'yo, wala yan, mag-aaway din yan. Sasabihin, puro kayo tungkol sa Jesucristo. Hindi naman yan tungkol sa Jesucristo, tungkol naman sa baril yan Because kung titingnan mo yung buhay niyan nagtayo yan dati siguro kaya nag-fail. Ngayon, he wants you to fail as well, just like him. Because gusto niya ipa-preach sa buong mundo na doing that kind of thing is a failure. It will never be a success. But iba tayo, iba rin siya. Tayo may Kristo tayo sa buhay tuloy. May sinusunod tayong prinsipyong mabuti. Hindi tayo ang message. Messenger lang tayo. Mas pala sa atin to lang, sabi daw, kulto daw yung Wanggan Pilipinas, na nagtatayo daw tayo ng religion, Oo. Yeah, so, kung tatanong, kung balikan mo siya, background check mo siya, nagtayo siya dati ng kanyang organization. And it's failing now. Why it's failing now? He doesn't know. Kaya, lumingon siya sa'yo. Tingnan mo si Brad Corixman.
ang kanyang ginagawa, ganito, gun club, pero teaching about, Christianism. Parang tutuligsain kanya para hindi makita ang kanyang error. Actually, tol, minsan nakasama natin sila sa live si Doc Miso, no? Tinanong ko mismo kay Doc Miso, dahil ito ay Doctor of Psychology rin. Sabi ko, Doc, is it bad ba na kako na tayo ay gun group at nagtuturo tayo ng aral at tama ating Project Genesis? Ang sagot ni Doc Miso, sabi niya, kailangan daw yun eh. Para maging responsible at maging tama yung ating mindset kapag tayo ay tinuturuan ng mga salita ng Diyos. Kasi ang salita kasi ng Diyos, mga kapatid, mga nanonood na ito natin sa atin ngayon, ano man ang ating reliyon, tayo man ay Muslim or Kristiyano, pinakamainam po ang taong may naniniwala na may creator, na may ano sa kanya, may lumikha sa kanya. Meaning, pag meron po tayong pinaniniwala ang divine powers above, ba? Sabihin yan po ang mag-guide sa mga decisions natin, kung tama ba. No? Come to think about this logic, bro. Kung ang isang tao hindi tumitingin sa afterlife, ibig sabihin, pagkapatay siya, patay na, wala nang nangyayari. Do you think gagawa pa ng mabuti? Yes, hindi na. Isasagad niya ang kasamaan. Oo, ang buhay mo, wala rin na. Pagkapatay mo, wala na. Tapos na lahat eh. Pero mayroon tayong tiniling ng langit eh. Mayroon tayong tiniling ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Kagaya ni Jesus Christ, namatay siya. May pinaniniwalaan din ang Muslim na paraiso. Tayo rin naman, naniniwalaan tayong langit. Tama to? No? Kung wala kang pinaniniwalang langit, bro, yun, gawin mo lahat ng gusto mo. Kasi pag namatay ka, patay ka, wala na, tapos na. Pero tayo, ibang buhay. You don't believe with afterlife, di ba? Tama yung mga atheist, no? Oo. Wala. Tingnan mo, questionable din ang kanilang desisyon. No? Example, sa pag-aasawa, hindi na malaman kung sino ang asawahin na, lalaki o babae. Saka po, tingnan nyo, pag ikaw ay walang Diyos, wala kang pakialam sa mga desisyon mo kung maraming mamamatay o mapapahamak. Oo, bro. Kuwan ka, yung palagdas sa Ilonggo na term, palagdas ang buhay mo. Kumbaga, kahit ano na lang. Kaya po, delikado ang leader, ang isang leader ay walang Diyos. Delikado ang leader na walang Diyos. Alam mo ba, bro, ang greatest nation dito sa mundo natin is America. And sa nakasulat sa kanilang pera, in God we trust. Super popular. Yeah, just think about that. Every time na mayroong manunumpang presidente natin, hinahawakan ng Biblia eh. Of course. Oo. Of course. Oo. Diba? Ang nagpapasumpa, ang Supreme Court Justice pa. Tama, Tol? Ibig sabihin, ang sandalan ng justisya natin ay naayon sa Biblia, aral ng Biblia. So ngayon, sinong taong yun na hindi kanyang parang i-degrade yung aral ng buhay ng tao through Bible na ipagmas mataas niya yung prinsipyo ng isang gun club. Yeah. Abab. Wala ka sa katinuan. Kaya nga po, alam nyo, kanina, sinabi na natin, ibig sabihin, daluyan ng katwiran o ng hustisya ng Panginoong Diyos. Pag sumusumpa yung presidente, ang Chief Justice to, no? Di ba? Nagpapasumpa, no? Pinapatong yung Bible. Bro, hindi lang sa Pilipinas to, ini-emphasize ko, America, the greatest country in the world. Ganun din. Nagsasabi, in God we trust. They have the most intelligent military. May CIA sila tol eh. They have the most advanced in terms of warfare. Technology, in terms of warfare, they have the most advanced. Intelligence gathering, no? And yet they say, in God we trust. Yeah. Ikaw, gun club ka lang. Sabi mo, huwag mo isaling Panginoon dito. Kasi baril-baril lang tayo. Ibig sabihin yan tol, yung tayo nagsasalita niyan, pwede pa rin siya yan. May problema. And it will go fall fast. Hanapin mo siya ngayon. Sana siya ngayon. Maybe nandun na siya sa kategory na questionable ang buhay. Yes. Kaya nga, yan mga kapatid, ito, ba't natin pinag-usapan ngayon itong mga bashers and haters na to? Kasi ayaw po namin na bandang huli, maging ganun din kayo sa kanila, mag-end up kayong basher at haters din. Kasi, if you start, pag nagsimula na kayong mga basher at hater na kayo, baka hanggang kayo po ay lumipas na sa mundo, ganun na po ang inyong ending. So, ang ibig lang namin sabihin, ang mga basher and haters po, punong-puno po yan ng basura sa mga puso at isip nila. Yeah.
Ibig sabihin yung basura na yan, yun yung masasamang kaisipan at masasamang kalooban, no? So we don't want po na tayo, na mga tao, ay mahulog sa mga ganong trap kasi yan, tol, di ba? Do you believe trap yan? Bro. Trap yan. At saka yung trap na yan, ikaw mismo gumawa. It's a jail that you created yourself. Your own prison. And that is your choice, tama, tol? Choice mo rin. That's the reason na your own prison, because it's your choice. Nobody forced you to believe something. Ikaw mismo pinulot mo yun eh. Iyon ang pinaniwalaan mo, pinulot mo yun. So you make it as your own choice. Tama ka, bro. And you live with that. However, it's false. Kaya para kang nakakulong. Wala kang peace. Wala kang katahimikan. Konting kaluskos lang sa social media, magre-react ka. Pag nag-post lang ng konti si Taj Daily, ibabash mo na. Wala Pagtatawanan mo na yung post ni Taj Daily. Walang peace. At ang masama niyan, tol, hahanapin mo araw-araw kung anong pinopost ko. Tapos, babanatan mo ako. Biruin mo, Kapulit na naman si Taj, mukha na namang egoy, sabi na naman, no? trabaho yun, tol, di ba? Araw-araw mo, hanapin mo yung kaaway mo, tapos babanatan mo. Trabaho yun na wala sahod. Kaya nga, sinabi ko nga sa kanila doon sa mga member natin, kako bro, yung mga natin, yung mga bashers natin, they become our employee, kako. Tapos yung kanilang page, naging extension ng page natin, kako. Natin. Lalo pa tuloy sumikat. Oo, tol, yung aking personal account, tol, dati 2,000 tao lang, 8,000 na ngayon, tol, yung aking personal account, tol. Tapos maraming nagme-message sa atin ngayon, tol, nagpapasalamat, buti na lang daw, hindi tayo bumibitaw dito sa ating advocacy, buti daw, matatag daw tayo, buti daw. The message that we want to, tell everybody kasama sa ating mga One Gun Pilipinas members, at the same time sa mga bashers, wala silang gagawin na pwedeng makapagbago sa ating mga advokasya. No? Whether you do any bashing, kahit ano ka-negative pa yan, hindi yan mag-aapekto sa One Gun Pilipinas. Ang mensahe ko nga, tol, sabi ko nga doon sa mga member. May direction tayo. Oo. Ito, pero ayoko, siguro pwede ko naman banggitin na ngayon sa atin dito sa live, no? Kung nanonood sila. Sabi ko nga sa kanila, kapag ang taong gumagawa ng mabuti at pinigilan ng diablo, tumigil, ibig sabihin, pag sumunod siya sa pagpipigil ng diablo, diablo rin siya, tol. Tama, tol? Yeah. Opo. Hindi po tayo pwedeng pigilan ng mga demonyo, mga kapatid, ng diablo. Kasi po, lalo po ngayon, lumalaganap na yung pagtulong natin sa kapwa. Hindi na po biro to eh. Imaginein mo, tol, yung ating 40,000+ naging 10 times, tol, no? Bro. Diba? Mas maraming tao ang naabot ng ating napagkasya-kasya pera doon sa ating hatid kalinga sa Cebu. Nakikita niyo po yan, mga kapatid. Hindi po yan biro. Tapos 2 church ang tumulong sa atin, yung Tabor Church at itong Victorious Life. No? At ultimo mga tao nila, tol, tumulong sa atin. Sinamahan ang pastor, ang ating attorney Javier Peña. No? So 2 church, tol, yung Tabor Church at itong Victorious Life Church. So tingnan niyo po, pati mga simbahan. Nagbigay ng 400,000, tol, di ba? Yeah. Grabe, no? Hinipo ng Panginoon yung kwan. Lumabas na pera. Bukod Grabe. sa pera natin, tol, no? Bukod sa pera natin. Para ibigay diyan sa mga kababayan nating nasalanta Nung malaman nila sa na Bugo. si Atty. Peña pala ay One Gun chapter leader ng Cebu, no? So nagulat din si Pastor si Atty. Javier na naririnig na daw tayo nung group ng mga church na ito, tol. Dahil sa mga ginagawa natin. Meaning, naging conduit pa si naging channel pa si Atty. Javier Peña para ma-connect tayo sa mga tao sa institution na ito. So ipinagkaloob talaga ng Panginoong Diyos si Atty. Javier Peña sa atin. Tama, bro. Yun nga, nandun tayo sa frequency na yun, tol. Mamimit natin yung mga taong talagang in the same frequency with us. More and more. Kaya nga ito po, i-conclude natin mga kapatid, itong mga basher and haters na to, tol, no? Ikaw muna, tol, i-conclude natin. Sige. Sige, brother, mga kapatid, mga kababayan, dito sa ating organization, One Gun Pilipinas, which I truly respect from my heart, that's daily. No, I also live in a principled life. Noon, siyempre, wala naman tayong ganong knowledge. But when I found, Jesus Christ, and then pinasok ko sa buhay ko. Everything ngayon, tol, ay base na, no, sa praise
sa Panginoon, sa kanyang pangalan. Not me, kasi hindi naman ako ang message. I'm just a messenger. So, yung pagbabas, mga kapatid, ay contradiction yan sa pagsabi mo na ikaw ay Kristiyano, pero at the same time, nagbabas ka. No? Kasi hindi yan align sa isang karakter ng isang Kristiyano. In fact, yan ay align sa mga tao na hindi Kristiyano. Kasi ang pagbabas mo, lalo na sa taong gumagawa ng tama, no? Ikaw ay instrumento ng kasamaan. Gusto mong hindi lumaganap Ang ang kabutihan. mabuti. Ang gusto mong lumaganap, ikaw. You know? Yung pagkatao mo. Which is mali. Kasi sino ba tayo? Tuldok lang tayo dito sa mundong ibabaw. You know? Kahit presidente natin, tuldok lang yan. Kung natapos buhay mo, wala ka na. All of your words has no more impact sa mga taong buhay. Although, meron tayong muling pagkabuhay, ano? Pero ang pagbabas na ugali, mga brothers, kababayan, I really encourage you to control that. Yeah. You can bash in your head. Kasi sometimes meron kang mga taong hindi gusto ang kanyang ginagawa. Okay? But, nung ka nasabihin mo sa public, because you are not the message. The message is Jesus Christ, yung pagkabuhay. Jesus Christ, yung kanyang karakter. Okay? Hindi ikaw. Messenger lang tayo. Therefore, if you want na maging messenger ng Panginoon, ang i-preach mo yung mabubuting gawa. Hindi yung kung sino ka, kung gaano ka kagaling, kung gaano ka lakas mag-PI, kung gaano ka kalakas magmura. No? Yung pagmumura, pagsasalita ng PI, is actually, that is out of ignorance. Ang tao na walang masyadong makuhang mabuting term, gumagamit ng mga salitang mga ganyan, mga nonsensical, walang meaning. But ginagamit nila yon as a vehicle para to express their anger. So, mga kapatid, that's my conclusion na sana mayroong mga negativity umiikot-ikot. Don't let it affect us. Meron tayong advocacy, sa One Gun Pilipinas, not only to promote responsible gun ownership, but also to promote family principles. So, yeah, wag natin pick upin yung basura. Yeah. Let them have their garbage. Yeah, okay na tayo sa buhay natin. Meron tayong peace sa buhay natin. We have our children, we have our health, we have our own livelihood. We got friends, we have good friends. So what more? Why do we need to bring in negativity sa buhay natin? Okay? Nasa Princeton ako, tol. Ito yung Princeton University. Wow, ganda pala ng tol, no? Yan. Nasa labas kami ngayon kasi gusto ni Mrs. kumain ng breakfast. So, naglalakad kami. Tol, hindi mga kapatid, hindi ko inisip na isang tatsili makakarating dito sa Amerika. Much more, hindi ko inisip na isa kong anak mapag-aral sa university na ito. Very prestigious university. At the same time, wala akong gastos. $0. Ang tuition fee dito, brother, 87,000 a year. 87,000 US dollar. Yeah. That's about 5 million pesos. Sino ako makapagpadala ng estudyante sa universidad na ito? Ano? And that is pagpapala. That is choice of God to bless me. Yeah. Therefore, I also have obligation to choose God over evil. Ang Panginoon ay nagpapala sa atin, no? We also have obligation to choose Him. No? Nagbunga na tol yung mga service mo sa mga tao nung araw, no? Oo. Because God always loves us, bro. Ang Panginoon may pagmamahal talaga sa atin palagi. Tayo lang, tol, ang gusto lumayo. Gusto natin maging rebelde. No? Kagaya ni Lucifer, no, nagrebelde sa langit. Mahal siya ng Panginoon. In fact, siya yung Lucifer, meaning light bearer. Diba? The most intelligent, the most beautiful angel of all. And then, gusto niya lang mag-rebel. Lumayo siya sa Panginoon. So, yeah, ang blessing ng Panginoon palaging nandyan. At parang Tanggapin natin.
siya na mas magaling pa siya sa Yeah, job. tanggapin natin. Rather than tanggapin natin yung mga aral ng mga basher. Wala namang katuturan. Parang Okay, si tiyan mo to, no? no? Mga tao to, no? Galing pa siya sa Diyos na binabanggit mo kanina, no? Yeah. Oo. Mami, where are you going? Hindi ko alam. Car is there. Naligaw na si Mrs. Ako naman, last So, bro, word. si ka naman, bro. Last words, tama po si Brother Tads, no? Ito, maganda rin yung kanyang sinasabi tungkol dito sa ating conclusion sa ating live ngayon tungkol sa mga bashers at haters. Ang unang-una po nating iisipin, ang pinakamahalaga po sa atin ay yung tinatawag natin, we are at peace. Yun nga yung kanina na sinasabi ni Tads. Kapag may kapayapaan kasi sa atin, alam niyo po, yung mga negativities po na yan, hindi po tayo magre-respond dyan. Hindi natin yan papansinin. Tuloy-tuloy lang yung lakbayin sa mundo. Sabi nga, life must go on. At wag natin tanggapin yung mga basura na sinasabi ni Tads. Ibabato sa atin at tatanggapin natin. Magiging basurero talaga tayo, mga kapatid. Yung dumi nila ay pupunta sa atin. Yeah, oo. At bukod pa dyan, mga kapatid, wag po tayong papayag na pag tayo po ay sinasabihan ng masama, tayo ay gaganti rin ng masama. Uulitin ko po sa inyo, kapag ginawa po natin yan, kaparehas na natin sila ng uri. No? Opo. At alam niyo po, pag ganyan po ang klase ng behavior natin, nagsasalita tayo ng masama sa kapwa, naninira tayo, wala pong makikipagkaibigan na matinong tao sa inyo. No? Basurero din ang magiging kaibigan mo. Opo. At pagkasama mo ay parehas mo ng uri ng pag-iisip, parehas kayo ng direksyon, at ang direksyon nyo ay puro papunta sa kanal, no? Kasi saan ba pumupunta? Basura, kanal. Sa Kanal o basurahan? Opo, yan, yung tawag nun, yung sa waste disposal. Doon kayo Incinerator. parehas, no? Opo. Sa incinerator. Sa incinerator, susunugin kayo doon. Parang yung tao, masamang tao, susunugin doon sa impyerno. Doon ang punta po niyan. Opo. Pero yung tao po, pag tayo naman ay nasa mabuti tayong direksyon, mabuting tao ang mga kasama natin, no? Walang perfect na tao, tama Tats, no? Pero yung mga taong sinasamahan mo ay may maaayos na pag-iisip, may magandang direction, palagay ko naman po hindi kayo mapapahamak at hindi kayo papayag na magkaroon kayo ng mga negatibong negatibong pag-iisip. Kasi ito na lang po ang ating bakit tayo babash or mag-hate ng mga tao na ng sakit kanina? Hindi mo nga kilala, binabash mo no? Oo. Hinahatulan mo. Basta tandaan niyo po yung pagbabash at saka pag-hate natin, that is, we're giving judgment. No? At tandaan po ninyo kung ano ang pinanghatol mo sa kapwa mo, yun din ang ipangahatol sa iyo ng Panginoong Diyos. No? Wala po tayong kaharapatang humatol sa kapwa. Dahil pare-parehas po tayong may mga dumi sa mata at sa muka. No? Sabi nga niya, sabi ni Kristo, pinapansin mo yung puwing ng mata ng kapatid mo, sa'yo naman ay troso daw, no? Mas malaki, no? Yung dumi mo, no? Troso pala, no? Nakaharang sa mata mo, troso. Troso, sabi niya, puwing lang yung sinisita mo, no? Sabi ng banal na kasulatan. So meaning, iwasan po natin maging parte tayo ng mga bashing, yung mga hate speech na yan sa social media. Dahil sabi ka natin, ang totoo niyan, ini-expose mo lang yung sarili mo. Pinapakilala mo kung sino ka. Pinapakita mo sarili mo kung sino ka talaga. Sino ka talaga. You are exposing yourself, no? At mind you, mga kapatid, yung mga taong ganyan po ang pag-iisip, ay hindi po kayo hindi kayo aasenso. Ito pa tol, no? Idagdag ko kaunti. Nakalimutan ko idagdag. Yung mga natitrigger na mga basher, no? Na may nagbabasa kanila, tapos natitrigger sila. Bro, no? Ang aking palagay ay sila ay basher din. So mga brother, kung ikaw ay hindi natitrigger ng basher, that means you win. Nanalo ka sa basher mo. Kasi yung basher, ang intention niya ay sakyan mo siya. I-trigger ka. I-trigger ka niya para magkaroon kayo ng interaction in a negative manner. So, ganyan, bait yun, parang bait ba? Parang pain niya yun. The way to win that kind of people, ignore mo. Huwag mong pansinin. Kasi, yun yung ikakamatay ng basher. Yung walang magpapansin sa kanya. They will die down slowly, tol. Tarang ganun. They will die. They will die.
hindi mo papakainin ng attention ang basher. Basher needs attention. That's the reason why they post it in social media para makita ng buong mundo, para mayroon silang attention. Yeah. So, Pero pag validation na naman i-deprive mo pala. ng Validation na naman pala. Ibig sabihin, basic validation, parang gano'n. yeah, kung i-deprive mo sila ng starve mo sila ng attention, meaning ignore, do not even react, it will die. Kasi hindi mo pinakain. Eventually, they will die. It will die. It So, will die. fuel pala nila yung attention. Fuel nila yun. Yung type fuel nila doon, yung attention. Oh, attention seekers, naghahanap ng attention. Tsaka validation din at the same time. Yeah. Okay, So, sorry sana- to, naputol kita. At ito, maraming salamat again, Brother Tads, at tayo'y nakapag-live. Mga kapatid sa One Gun Pilipinas, ngayon, naiintindihan nyo na kung bakit hindi tayo pumapatol sa basher, no? Sa mga Agree. haters na yan. I salute you, brother. I salute you. Keep it professional, keep it clean. Oo. Ngayon po, mga kapatid na nanonood sa live natin ngayon, hindi lang po ito tungkol sa bashing sa gun community. Lahat po ito, ang pinag-uusapan natin, personal life, may kapitbahay na binabash ka, kasi sabi, kumuha ka ng kotse, hulugan naman pala. Huwag niyo pong pansinin yan, mga kapatid. Huwag niyo pong pansinin. Pinaparinggan ka na bumili ka ng aking TV, pero credit card naman. O, mga ganyan to, no? Mga simpleng ganyan. Opo. Usually kasi yung mga basher natin, mahilig yan magparinig sa mga wall ng Facebook. Yeah. Yeah. So, ang gawin na lang po ninyo pag ito, pinaka-the best remedy kapag kayo pinaparinggan, i-unfriend nyo para din nyo makita yung ano. Yeah. Follow Ganun pinaka ginagawa, tol. They have nothing to do with your life. They have nothing to do with your life now. They have nothing to do with your life in the future. lang, oh. Cut them off. Cut them off. Tawag dito sa Amerika, tawag dyan cancel. Cancel them out. Oo. Remove them from the picture. Opo. So yun po ang solution, mga kapatid, no, wag na nating patulan ang mga basher. At sige, liwanag na sa inyo na pag-usapan na natin kung bakit tayo ganito. At ganun yung paniniwala natin kasama ang Brother Tads na ipaliwanag siguro ng maayos. Iwasan natin ang i-fuel up yung gasoline, buhusan. Wag tayo matakot, mawala ng kaibigan. There are 8 billion people in the world. Oo. Tanungin mo sarili mo, ilan lang ba ang kaibigan mo dyan sa 8 billion people na yun? Baka hindi pa umabot ng 100,000. So huwag kang mag-alala kung mawala sa'yo yung mga base na yan. Cancel them out. Ako tol, ginagawa ko yun. You have nothing to do with my life. That's no, importante kasama mo ang asawa mo. Oh, andito ang mga mahal ko sa buhay, nakapaligid sa akin, maganda ang sitwasyon. I have peace. Whatever they do, it's their business. Iba sila ako. They hate about me. It's their own choice. It's not my So, word business. for the day natin, tol, we should be at peace, no? At peace. Yeah, be at peace with yourself. Find peace in yourself. And then, wala nang kulang sa buhay mo. Yeah? Alright? Then, mga kapatid, we don't need attention, we don't need validation. Pag we Yeah, are basher, hindi natin attention seekers. Yeah. forget about the bashers and haters. Move on. Ignore, just ignore. Don't give attention to them. It will die down. So, yun po. Maraming salamat. At ay may lakad pa ang Brother Tads Daily at ako'y maaga pa bukas, no, tol? At may day off natin. Brother Marco, tol, batiin natin yung mga brad natin. Nandiyan, Brother Marco, Antonio, Cardonizo, tol. Salamat. Good morning, good evening sa iyo dyan. Happy weekend. Mga viewers, po tayo magpaalam. Nanood po. Sabi ni Brad Marco, hindi daw pare-pareho lahat ng mindset, kaya wag na lang pansinin. Salamat, Brother Marco. Sargento Vlogs, sir. Sergeant, good evening, sir. So, ayan, Kumusta po tayo dyan? nanood, no? Sila Sir Ray Opo. Francisco. Good evening. Toto Max Sakdalan, sir. Good evening, good morning sa akin. Oo, ang Okay. daming food pala tol sa ating live ngayon. Emerson San Juan. Bro, good morning sa iyo dyan. Kumusta ka? Magandang umaga. Magandang gabi. Oh, nasa Amerika yata si Brother Emerson. Hindi, sa Qatar po yan. Sa Qatar yan. OGP Qatar, di magandang madaling araw. Hindi, gabi pa lang sa kanya. 4 hours late. About 6 p.m. pa lang sa kanya ngayon. Si Brother San Juan. Ma'am City Luna, shout out sa iyo dyan. Magandang gabi din sa iyo. I'm very happy na nandito tayo sa organization na to. Natin tol, si Sir Mel Villegas, Marcelino Erigan. Okay. Gandang gabi. Okay, andyan din si Lendintan, sis Lendintan from Sibugay, Zamboanga. Sis, stay guwapa. Napakaganda nito ng sis na ito. Sis natin to sa Scouts Royal Brotherhood. Yeah. Okay, Brad Jun Francisco tol, kumusta ka dyan? Magandang gabi sa iyo dyan. Yeah. Okay, very happy na nandito tayo. Si Sir Ken Villanueva, nanood din tol. Si Sir Matan Custodio. Si Diego din, no? Si, ayan, Sargento Vlogs. Magandang gabi. Ayun. Michael Canelas. Sir, Yeah. Brother Mike, magandang umaga, magandang gabi.
O, follower mo yan, Okay. Tol. Si Sir Michael Canelas, nanonood palagi sa'yo yan. Oo. Brother Mike, good evening. Marco Antonio Cardinosa, magandang gabi po. At si Sir Lionel Agdepa, good evening, sir. 5 p.m. pala to sa Qatar. Galing kayo, Brother Emerson San Juan. Yeah, Salamat po, brother. Dito sa akin ngayon, 10:05 ng umaga. Ang oras namin is 12 hours sa pagitan sa Pilipinas. So meaning, dulo-dulo talaga tayo. Nasa kabilang dulo kayo, nasa kabilang dulo kami. Ng mundo. Magkabilang mundo. Magkabilang mundo. No? Ayan, Magkabilang mundo. magandang gabi rin kay Andong Estil, no? Magandang gabi, Tol. Salamat sa panood at kay Atty. Brother Javier. Andong, magandang umaga, magandang gabi sa iyo. Ayan, at sana na ba, Sir Bayo Jr., good evening po. Edward de Guzman Cristobal. Yan, ang daming nanood, Tol. Maraming nanood. At si Sir Joel. Alam mo, bro, may kasabihan sila, tol. Kapag ang grupo ng mga tao daw, tol, nagsama-sama para gumawa ng mabuti, there should be no reason na ito ay maling grupo, eh. Yeah. Oo, bro. Oo. Kapag ang different walks of life nagsama-sama to do something good, they are in a correct group. You know? So, I really appreciate our organization. Natin si Vice Governor Atty. J.M. Karait, member natin sa Shout out, Basco. Laguna chapter, no? At yan ang Shout kanya, out po sa mga taga-Laguna. Kumusta kayo lahat yan? yung security team, Tol, niya, tinrain natin sa OGP Traid yan, yung kanyang mga bodyguard. O, at Yeah, sa Laguna. pinakahan pa niya tayo sa opening ng firing range ni Ma'am Lilibet Pible Guns Inaamo sa Santa Rosa, Laguna. Tol, pag uwi mo, dala firing range ni Ma'am Bet Pible, Tol. Napakaganda ng firing range, Tol, no? 2026, April to June, andyan siguro kami, bro. Yun, see you soon, Tol, no? So yun ang kapatid sa grupo sa One Gun Pilipinas at saka yung mga tropa natin sa Team Hindi Babaero na nanonood ngayon. Magandang Tara dyan sa trupang Hindi Babaero, grupong Team Timba, Paugat, Tol, Team Timba. Team Paugat, puro guwapa, Spice Girls, shoutout sa iyo dyan, kumusta? At saka syempre sa ating pinakamamahal One Gun Pilipinas, shoutout sa iyo dyan, magandang umaga. Stay good, stay guwapo. So to God be all the glory, One Gun Pilipinas, mabuhay po tayo. Okay, One Gun Pilipinas, bye-bye. Okay, bueno, yan pong mga naging kabuuan po ng ating itinunghay ngayon pong araw ng linggo, ikalabing po ng buwan ng Oktubre 2025. Siyempre, dito po sa programang Mga Agila sa Bagong Milenyo. Muli, ako po yung naging kasama, naging katropa, naging kakuya, Ate Busot Press of Eagles, at naging kagunners, Rosel Lopez. Magandang gabi, Pilipinas, at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. One Gun Pilipinas. Sa putok ng baril, doon kami nagsimula. Laro ng talino, disiplina ang dala. Sa bawat kompetisyon, kami naglalaban. Pero respeto dangal, di kailanman iiwan. Hindi ito basta arma sa kamay. Ito'y simbolo ng dangal na tunay. May puso sa likod ng bawat gatilyo. Kaya kami sama-sama sumusulong dito. One